3 taon na, payag na siya na bumaba ako ng bundok. Heto na ako, lungsod. Dito na ako. Bakit parang mahina ang mga babae dito sa lungsod? Tutulungan ko silang magpa-check up. Pagdilat ng pangitain ng batas, pagdilat ng pangitain ng langit. Hoy, T. Sandali. Maputla ka at may nakikita akong pag-isip sa pagitan ng kilay mo. Ito ay palatandaan ng lamig at dilim. Irregular ang regla mo at masakit, di ba? Loko ka ba? Manyakis. Hoy, T. Hindi ako manyakis. May sakit ka talaga. Hoy. Itim, patay, pula, malas. Pula na may halong itim. Ito ay hudyat ng kamatayan. Hindi kailangan kong tingnan. Ang bata at ganda-ganda niya. Sayang naman kung mamatay. Kilalang propsor ng Western Medicine sa Hacheng, Propsor Zhang. Isang buwan nang nagkukonsulta. Wala pa ring solusyon sa sakit ni Boss Zhong. MS Jong, pasensya na sa sasabihin ko. Pero hindi na gaanong ang oras mo. Mas mabuting samahan mo na lang ang mga magulang mo. Propsor Zhang, mag-ingat ka sa salita mo. Bata pa ang aming Boss Zhong. Kung hindi mo kayang gamutin, papalitan ka namin agad. Ang sakit ni MS Jong ay isang mahirap lunasan na problema sa larangan ng Western Medicine. Kahit sa ibang bansa, walang makakagamot niyan. Ang sakit na hindi kayang gamutin sa ibang bansa, kayang-kaya ko. Sino ka? Isang hamak na tagapagmana lang ng traditional Chinese medicine. Tagapagmana ng TCM? Saan ka galing? May lisensya ka ba para mag-practice? Wala, sa totoo lang. Ang TCM, puro hocus-pocus lang yan. Mukha kang ngang scammer. Kung scammer ako o hindi, ikaw ang dapat magsabi niyan, Day. Isang simpleng sakit lang na kayang gamutin ng basta-basta. Pero itong nagmamagaling na eksperto at profesor, hirap na hirap. Ang pagkakaroon ng lisensya ba, patunay na marunong kang maggamot? Day, madalas ka bang? Pagkatapos ng isang oras, biglang giniginaw. Paulit-ulit at sobrang hirap. Paano mo nalaman? Dragon at tigre sa katawan mo, hindi magkasundo. Hindi naman malubhang sakit. Santo ng medisina nga. Ginoo, may pag-asa pa ba ang sakit ko? Siyempre naman, kung ako ang gagamot, madali lang yan. Gisien, libu-libong taon nang namamana. Kayang gamutin ang sakit na hindi kaya ng Western Medicine. Kayang-kaya ng Gisien. Ha? Scammer ka lang. Magyabang ka pa. Ginoo, kung gagaling ako sa'yo. Ako, na may katawang nagkakahalaga ng 1,000 ginto, ay pakakasalan ka. Pakakasalan? Ganito ba kayo kakumpiyansa dito sa lungsod? Sino ang makit, sino ang baba, ipaglayan. Pero, yung magandang scene na to, ayos din sa panlasa ko. Sige na, pipilitin ko na lang. Xiaohan, 3 taon na. Inaasam ka na naming umuwi. Wang Changting. Sino ang nag-utos sa'yo na tumawag? Lumuhod ka. Ginoong Zhong, katawan mong ginto ang halaga. Paano ka magpapagamot sa isang taong putikan ang paa? Ama, ang pagpapagamot ng sinong medisina, puro salita lang yan. Miss Jong, walang makakapagpagaling sa iyo ngayon. Mag-usap kayong dalawa. Uwi muna ako at samahan ang mga magulang ko. Binibining Zong, ang magagamot ay may mabuting kalooban. Paalala, maliit lang yan pero pinabayaan mo ng matagal. Kung hindi nakamali ang mga doktor ng kanluran sa pagreseta, hindi sana lumala ng ganito ang kalagayan mo. Huwag kang magsinungaling. Babalaan kita ng paninirang puri. Maganda ako si Juhan. May gagawin ako, alis na ako. Ako na bago mismo, ako na bago mismo. Puntahan mo lang ako sa pamilya Chu. Ginoong Zhong, anong nangyari sa inyo, Ginoong Zhong? Lumalala ang sakit mo. Halika't bumalik tayo sa ospital para magpagamot. Tara, sundan natin si Ginoong Chuhan. Binibining Jong, huwag kang magpapanik at magpapagamot sa kung kanino lang. Tumahimik ka. Ang mga magagamot ng sinong medisina, mga impostor lang yan. Ha ha ha. Haha, Wang Changting, yang walang kwentang bagay na yan. Mula ngayon, luhod ka na lang habang kumakain. Sinabihan kitang maghanap ng disenteng trabaho. Di mo pinakinggan. Ang alam mo lang, mag-deliver ng pagkain. Ang mukha ng pamilya Chu. Napahiya mo lahat. Nagde-deliver ako para kumita ng marangal, hindi yan nakakahiya. Yang lalaking asawa na tumira dito, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Inay, pasensya na. Dapat hindi ako sumagot sa inyo. Dapat hindi rin ako nag-deliver ng pagkain. Ang pagde-deliver ng pagkain, nakakahiya. Trabaho ba yan ng isang marangal na tao? E di maghahanap ako ng mas disenteng trabaho. Disenteng trabaho? Kaapat-dapat ka ba? Wala kang pinag-aralan, wala kang talento, magde-deliver ka na lang talaga. Huilan, bakit mo pinili ang isang lalaking asawa na tumira dito? Mas mabuti pang magpakasal sa baboy kaysa sa kanya. Ha 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 ha. Tipid. Bigla kasing nagbitaw ng telepono ang tatay ko. Baka naman inaapi na naman siya ng pamilya Chu. Hindi pwede. Dapat kong umuwi agad. Walang kwentang lalaki ka. Ang bilis na disconnect ang tawag ni Papa. Inahamak na naman kaya siya ng pamilya Chu. Dapat umuwi na ako agad. Walang kwentang lalaki ka.
Ikaw hindi nahihiya, ako nahihiya para sa'yo. Ngayon, lumuhod ka dito at huwag kang kakain. Huilan, sa totoo lang. Hiwalayan mo na yang walang kwentang lalaki na yan. Papakilala ka ng kuya mo ng lalaking may kakayahan. Hiwalayan mo na. Ang baho-baho nitong delivery boy na to. Nasusuka na ako sa pagtingin sa kanya. Umalis ka na. Mahal, pakiusap. Huwag mo akong hiwalayan. Maghahanap pa ako ng trabaho sa gabi. Lahat ng kita ko ibibigay ko sa'yo. Hanggang saan abot ang kinikita mo kahit mamatay ka sa pagod? 20 taon akong nagtiis ng hirap sa piling mo. Sawang-sawa na ako. Mag-impake ka na at sumama ka sa akin sa munisipyo ngayon din. Mahal, huwag mo akong hiwalayan. Pakiusap, para sa buong pamilya ng ating anak. Wang Changting, wala ka talagang kwenta. Ayaw mo pang maghiwalay. Magtipid, huwag na. Subukan mong kumain ng dog food na yan sa sahig. Kapag nasyahan kami, baka bigyan ka pa namin ng konting respeto. Nanay, bakit pinapakain niyo ng dog food si Tio? Bagay lang sa kanyang maging aso. Nak, hindi ba tama lang na aso ang kumain ng dog food? Dalhin natin si Xiao Chui. Baka madumihan siya dito. Tara na. Hindi niyo ako itinuring na tao kailanman, Pamilya Chu. Ano ngayon kung hindi ka namin ituring na tao? Kung may dignidad ka, bakit ka pumayag na tumira sa amin? Nakakain ka, nakakainom, tapos magmamalaki ka pa. Halika, Changking, makinig ka. Kainin mo tong dog food para mabusog ka. Huwag mong sasabihin sa anak mo na pinagmalupitan ka ng Pamilya Chu. Ha? Imported pa tong dog food ko. Mukhang pagod ka sa paghahanap buhay. Ito, para sa sustansya mo. Ha 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 ha. Kung kinain ko to, bibigyan niyo ba ng buong pamilya ang anak ko? Sage, kainin mo. Kung aso ka, dapat aso ang itsura mo. Dapa ka at kainin yan. Ha 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 ha. Xiaohan, ang bilis mong bumalik. Mga gago kayo. Pinilit niyo ang tatay kong lumuhod at kumain ng pagkain ng aso. Chuhan, traidor kang walang utang na loob. 3 taon, lumaki ka na nang away ka na matatanda. Xiaohan, ano ba ang sinasabi mo? Magsorry ka na agad sa mga tito at tita. Sorry. Anong sorry? Pinahiya nila ang tatay ko. Pinakain ng pagkain ng aso. Anong klaseng mga nakatatanda yan? Wala kang kwenta. Gaya-gaya ka sa tatay mong walang silbi. Ngayon, pati ang salita ng nanay mo, hindi mo na sinusunod. 20 ilang taon na kayong kasal ng tatay ko. Tuwing hinahamak ang tatay ko sa Pamilya Chu, nanonood ka lang. Asawa mo siya, pero hindi mo siya pinagtatanggol. Anong karapatan mong pagalitan ako? Walang kwenta ang tatay mo. Araw-araw, delivery lang ang alam. 20 ilang taon akong nagtiis ng kahihiyan dahil sa kanya. Sawa na ako. Buti na lang bumalik ka. Ngayon na, maghihiwalay na kami. Mukhang gusto mong magtaksil pagkatapos mong makatawid sa tulay, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Nandito ang lahat ng mga nakatatanda. Kailan ka naging may karapatang magsalita dito? Hayop ka? Ang ingay-ingay mo. Ano ba talaga ang tatay mo? Wala ka bang malay? Ikaw ano? Hindi mo pwedeng insultuhin ang tatay ko. Ako ang ina Chu Corp. Milyon ang kita ko taon-taon. Ang tatay mo, umaabot ba ng 100,000 ang kita niya sa 1 taon? Kung ayaw niyang maging live-in son-in-law sa Pamilya Chu, wala siyang karapatang makipag-usap sa amin. Umalis kayo. Pareho kayong walang utang na loob. Ang baho ng delivery boy na to. Hindi karapat-dapat sa aming anak na babae ang Pamilya Chu. Lumabas kayo. Tama na. Ilang taon nang nagtrabaho ang tatay ko para sa Pamilya Chu. Bakit hindi siya karapat-dapat? Anong masama sa pagde-deliver? Huwag mong ipagtanggol ang tatay mo. Kung may kakayahan talaga siya, hindi siya magiging delivery boy. At hindi ako magtitiis ng ganitong kahihiyan sa bahay na ito. Basura lang ang tatay mo. Tingnan mo ang tiyo mo. Isang salita lang. Nakapirma na siya ng kontrata sa mayamang tao sa Haicheng. Libo-libong milyon. Tapos tingnan mo ang tatay mo. Araw-araw, delivery lang ang inaatupag. Kung hindi yan basura, ano pa? Sa mga nakaraang taon, dahil sa tiyo mo at tita mo, ang Chu Corporation ay patuloy na umuunlad. Ipinagmamalaki ko sila. Pamilya ninyo, mula nang mag-asawa ang nanay mo sa walang kwentang live-in son-in-law. Araw-araw siyang umiyak dito sa kin. Putang ina ng Pamilya Chu. Sino ang may pake? Mula ngayon, hiwalay na ang tatay ko sa Pamilya Chu. At pati na rin sa inyong lahat, putol na ang relasyon namin. Mula ngayon, tatalikuran ko ang apelyidong Chu. Mula ngayon, Wanghan na ang tawag sa akin. Xiaohan, huwag kang magsalita ng ganyan. Magsorry ka. Anong klaseng paghingi ng tawad yan? Tatay, itinuturing ka lang ng pamilyang Chu na aso. 20 taon na ang hirap at paghamak na to. Hindi ka pa ba napapagod? Bakit hindi ka pa humingi ng tawad para sa anak mo? Gusto mo bang maghira siya tulad mo sa hinaharap? Kasalanan ko lahat ito. Ako ang nagpalaki sa kanya ng mali. Hinihingi ko ang inyong paumanhin para kay Xiaohan. Pakiusap, hayaan ninyo siyang manatili sa pamilyang Chu. Handa akong makipaghiwalay para hindi na kayo mahirapan ng pamilyang Chu. Pero si Xiaohan, dugong Chu pa rin ang dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Kailangan pa rin niya ng tulong ninyo pagdating ng panahon para magpakasal. Tatay, huwag mo silang pagmakaawa. Hindi ako naniniwalang wala akong mararating sa labas ng pamilyang Chu. Kakayahan ko ang magdadala sa akin sa tagumpay. Ang tanda, lumuluhod. Ang bata, nagmamagaling. Ang galing-galing ninyong mag-ama. Bata pa si Xiao Han, hindi pa alam ang mga sinasabi niya. Pakiusap, huwag ninyong isipin ang mga sinabi niya. Wang Changqing, yung pangako mo sa akin, hindi mo pa natatapos. Anong karapatan mong humingi ng kondisyon? Ngayon, dilaan mo muna ang dog food sa sahig. Saka ka lang may karapatang makipag-usap sa akin. Sige, kakainin ko. Tatay, huwag. Huwag mong kainin yan. Umalis na tayo dito. Hindi na tayo mananatili sa pamilyang Chu. Xiao Han, bitawan mo ako. Hayaan mong kainin ko. Wala akong kakayahan. Hindi kita kayang pag-aralin at bigyan ng bahay. Ha. Tatay, wala ka bang kahit konting dignidad? Yung pagkalalaki mo, lalaki na ang anak mo, hindi mo na kailangang magmakaawa para sa kanya. Kaya ko nang buhatin ang sarili kong mundo. Hahaha. Isang lalaking asawa na tumira sa pamilya ng babae. Nandito pa kayo nagkatanghal ng drama ng mag-ama? Ang sarap sa puso. Naiyak na ako sa tuwa. Putang ina mo. Sinaktan mo ako. Hindi ko kayo palalabasin ng Chu family ng buhay. Dumarating na si GNG, Zhongtong, Pangulo ng Wansheng Group. Zhongtong? Zhongtong? Hindi ba yan ang anak na babae ng pinakamayamang Zhong? Anong hangin ang nagdala sa'yo, GNG, Zhong? Pasensya, hindi ka sinalubong. Halika, umupo rito. Umalis ka dyan. Sagipin mo ako, mahal. Mahal, si GNG, Zhong, asawa mo. Tama ba ang narinig ko? GNG, Zhong, ang galing mo namang magbiro. Anak lang yan ng isang lalaking asawa na tumira sa pamilya ng babae. Tingnan mo nga ang itsura niya, mukhang pulubi. Paano siya magiging karapat-dapat sa isang tulad mo? Ano ba ang nangyayari? Paano naging asawa ni GNG? Zhong si Xiao Han. Iwan ko rin. Yan Zong, huwag kang ganyan. Madaling magkamali ng pag-intindi ang mga tao. Santo ng medisina, totoo ang lahat ng sinabi ko. Pagalingin mo lang ako. Pakakasalan kita kahit na ako ay isang katawang nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Santo ng medisina, kailangan mong iligtas ako. Pangitain ng batas. Pagdilat ng pangitain ng langit. Sira na ang landas ng buhay, bukas na ang mga pintuan ng kamatayan. Buti na lang dumating ka agad, Ina Zong. Kung hindi, baka hindi ka na mabuhay hanggang sa gabi. Sabi ni Xiao Han, malapit na mamatay si MS Zhong. Ano ba ang nangyayari? Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng anak mo. Ano ba alam niya sa medisina? Yan dayuhan. Paano siya magiging asawa ni MS Zhong? Maliwanag na isa siyang manloloko lang. Wang Changting, 3 taon na wala sa bahay ang anak mo. Doon pala siya nanggugulo at nangloloko. Hanggang kay MS Zhong pa ang inabot. Ilabas mo ang anak mo sa pamilya Chu. Huwag mo na kaming idamay pa. MS Zhong, yung mga magagamot ng sinong yan, panay paluloko ang alam. Marami na akong nakita na ganyang klaseng palilin lang. Sumama ka na lang sa akin sa ospital para sa tamang paggamot. Tumahimik kayong lahat. Ilang buwan na ako umiinom ng gamot mula sa mga magagamot na kanluranin. Kung talagang epektibo, bakit hanggang ngayon may sakit pa rin ako? Pero, MS Zhong, wala pang naitalang ganap na pagaling sa sakit mo sa medisinang kanluranin. Kung di ako gagaling sa kanluranin, di ba pwedeng sinong doktor? Pero isa lang siyang salamangkero. Ikaw ang pinakabantog na propesor ng kanluranin dito. Naagapan mo ba ang sakit ko? Pakiusap, santo ng medisina, gamutin mo ako. Maraming di naniniwala sa medisinang Chino. Pero dahil naniniwala ka, Ina Zong, bibigyan kita ng bagong pag-asa sa buhay. Salamat, santo ng medisina. Huwag ka muna magpasalamat. May isa pa akong kondisyon. Ano yun, santo ng medisina? Lubha ang pang-aapi ng mga taga-pamilya Chu sa amin ng aking ama. Bilhin mo ang bahay na ito at paalisin mo silang lahat. Ngayon, ipinapahayag ko ang bahay na ito na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ay pag-aari na ni Ginoong Chuhan. Maaari na kayong umalis? MS Zhong, huwag. Yang hayop na yan. Wala talagang alam sa paggagamot. Huwag kang maniwala sa kanya. Pinagmasdan namin siyang lumaki. Kung totoong doktor siya, bakit kailangan hatiran ng pagkain? Kung santo siya, ako na ang maghahatid sa ama niya. Ina Zong, kung naniniwala ka sa akin, humiga ka sa sopa. Pagagalingin ko ang sakit mo ngayon din para mapahiya silang lahat. Sige, naniniwala ako. Sandali. Wala siyang lisensya. Sino nagpahintulo sa kanya? Kung may mangyaring masama kay MS Zhong dahil sa kanya, kayang-kaya mo bang panagutan iyon? Ano man ang mangyari, ako ang mananagot sa lahat. Bakit hindi mo pigilan ang anak mo?
Hahayaan mo lang ba siyang gumawa ng kalokohan? Xiaohan, huwag kang magpakabaliw. Kung may mamatay dahil sa'yo, ikukulong ka. Tatay, naniniwala ka ba sa anak mo o sa kanila? Kung naniniwala ka sa akin, manatili ka lang dyan sandali. Ipagmamalaki kita. Naniwala sa'yo, anak. Pagbabagong buhay. Pagbabagong katawan. Wala nang hininga si GNG. Zhong, wala na siya. Hinimatay mo si GNG. Zhong, gago ka. Tawagan ninyo agad si Ji Zhong. Jijong, ang anak ninyo ay namatay sa pamilya Chu dahil sa isang manggaganso. Nga po, pumunta na po kayo agad. Paparating na si Jijong. Inatay ninyo si Jijong. Wala sa inyo ang makakatakas. Misericordia, kalihim Wu, wala kaming kinalaman dito. Jijong. Ang hayop na ito at ang ama niya, matagal na naming pinalayas sa pamilya. Sila ang may kasalanan. Kapag nagali si Ji Zhong, gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Walang kwenta ka. Sinabi ko sa iyong pigilan ang anak mo. Ngayon, pinatay niya ang anak ni Jijong at nadamay pa kami. Walang kwenta ka talaga. Sino ang pumatay sa anak ko? Sabihin ninyo, sino ang pumatay sa anak ko? Jijong, ang hayop na ito po. Siya po, Ji Zhong. Wala po kaming kinalaman, Ji Zhong. Po, sila po ang pumatay sa anak ninyo. Gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Hindi kami makikialam. Ugbugin ninyo silang mag-ama, hanggang mamatay. Sandali. Paano kung kayang kong buhayin ulit si Yanji, Zong? Mamamatay tao na nagsasalita ng katarantaduhan. Impossible yan. Kung talagang epektibo ang TCM, bakit napag-iwanan na ito? Ji Zhong, ang anak ninyo ay kakapasa lang. Hindi pa lubusang nawawala ang kanyang mga bodily function. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Baka may pag-asa pa. Dalhin ninyo agad ang anak ko sa ospital. Kung dadalhin niyo siya sa ospital ngayon, talagang wala ng pag-asa. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Mag-aksaya pa ba tayo ng oras? Ano pang hinihintay ninyo? Ugbugin ninyo siya hanggang mamatay. 3 minuto. 3 minuto lang. Sa loob ng 3 minutong ito. Kung hindi ko magising si Yanji, Zong, gawin niyo sa akin ang gusto ninyo. Anong pinagsasasabi mo? Sino ka ba? Ikaw ba ang santo na medisina ng lalawigan ng ula? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ako lang ang makakapagligtas kay Yanji, Zong ngayon. Talagang kaya mong buhayin siya? 3 minuto. Kung hindi, gawin mo sa akin ang gusto mo. Sage, pero huwag kang maglaro-laro sa akin. Kahit tumakas ka pa sa Myanmar, mahuhuli pa rin kita. Mahjong, huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Patayin na natin siya ng direkta para magbayad siya sa buhay ni Miss Jong. Mr. Jong, ang lalaking ito ay isang manggagaway lamang. Si Miss Jong ay namatay matapos siyang linlangin ng taong ito. Nandirito ka sa harap ko, nangangatog ang dila, parang langaw na nakakainis. Nakakasawa ka na. Eto, may lakas ka ba ng loob na makipagsugal sa akin? Ano ang taya? Kung kayang kong buhayin si Miss Zong, huwag ka nang magturo ng medisina sa universidad. Mag-aral ka na lang ng pag-aalaga ng hayop. Gusto mo akong mag-aral para mag-alaga ng hayop? Paano kung hindi mo siya mabuhay? Aminin kong ang tradisyonal na medisina ay talo sa modernong medisina. At magbabayad ako ng buhay kay Miss Zong. Sige, tatanggapin ko ang taya. Kung magagalingan mo ang anak ko, ikakasal kita sa kanya. At ang trilyon pisong yaman ng pamilya Zhong ay mapapasa iyo. Ngunit kung nangloloko ka lang sa akin, papatayin kita at tatay mo, ihahagis sa dagat para kainin ng isda. Sige, usapang lalaki. 3 minuto na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ito ang tunay na kapangyarihan ng tradisyonal na medisina. Kaluluwa, malaya at ganap. Ang kamay ng kamatayan ay umurong. Ang kaluluwa ay bumalik. Gising. Impossible. Ito ay labag sa lahat ng prinsipyo ng agham. Nananaginip lang siguro ako. Nabuhay si Miss Zong. Baka totoo ngang manggagamot ang lalaking ito? Si Xiaohan, isang manggagamot. Paano ko hindi alam bilang ina niya? Paano siya magiging manggagamo? Huling hininga lang iyon ni Miss Zhong. Tongtong, Tongtong, natakot ka sa akin, anak. Nasaan ako? Miss Zong, muling nabuhay ka mula sa kamatayan. Bagong galing sa malubhang sakit. Ngayon, subukan mong tumayo at maglakad ng ilang hakbang. Ngayon, ang pakiramdam ko ay sobrang gaan at puno ng lakas. Ginang Zong, gumaling na ang iyong karamdaman. Napatunayan talaga niya na nagamot si GNG. Zhong, Salamat, santo na medisina, sa pagligtas sa aking anak. Nais kitang maging manugang. At sa hinaharap, magmamana ka ng bilyon-bilyong yaman ng pamilya Zhong. Katawan kong nagkakahalaga ng 1,000 ginto ay magpapakasal sa iyo. Ikaw ang aking susundin. Tumayo na kayo. Huwag kayong magpakumbaba. Ako ay isang maliit na tagapagmana lamang ng tradisyonal na medisina. Lahat ng ito ay dahil sa kaalaman na iniwan ng ating mga ninuno. Sino ang nagsasalita ng basta-basta at inaapi ang tradisyonal na medisina?
At sinabing isa akong manggagaway. May totoong santo na medisina pala. Ang tradisyonal na medisina ay libu-libong taon nang nagliligtas ng buhay. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay na galing sa ating mga ninuno. Tapos magsasalita ka ng walang basihan at apihin ang tradisyonal na medisina. Hindi ba yan pagtataksil sa sarili mong lahi? Ang tradisyonal na medisina na minana natin ay napakalalim at napakalawa. Ako ang nagtaksil sa ating ninuno. Santo na medisina, tanggapin ninyo ako bilang estudyante. Ngayon, alam ko ang kailangan medisina, susunod sa tradisyonal, upang palaganapin at ipagmalaki ang tradisyonal na medisina ng ating mga ninuno. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng estudyante. Pero dahil tapat ang hangarin mong palaganapin ang tradisyonal na medisina, papayag na ako kahit mahirap na kunin ka bilang pansamantalang estudyante. Salamat po, guro. Umuwi ka at aralin ang mga klasikong aklat ng tradisyonal na medisina. Kapag natandaan mo ng lahat, saka ka bumalik sa akin. Sej, gagawin ko yon. Ngayon, oras na para ayusin ang ating mga usapin, mga taga-pamilya Chu. Ang mayamang tao, ayan dito. Santo na medisina, ano po ang gusto ninyong ipagawa? Inaapi ng pamilya Chu ang iba gamit ang kanilang kapangyarihan. Gusto kong wasakin mo ang negosyo ng pamilya Chu. Huwag mag-alala, santo na medisina. Maliit lang ang pamilya Chu. Isang tawag lang, mabubuwag na ang kanilang negosyo. Mula sa sandaling ito, tinatapos ng Wansheng Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa Chu Corporation at puputulin ang kanilang supply chain. Sa hinaharap, anumang kumpanyang makikipagtulungan sa Chu Corporation, ilalagay sa blacklist ng Wansheng Group. Santo ng medisina ayon sa utos ninyo. Ang pamilya Chu ay malapit ng mabangkarote. GNG, Zhong, huwag naman po. Hindi ninyo pwedeng gawin yan. GNG, Zhong, pakiusap. Ang Chu Corporation, upang umabot sa kinaroroonan nito ngayon, ay pinaghirapan ng 3 henerasyon ng aming pamilya. Ito ang kabuwang utang ng pamilya Chu sa Wansheng Group sa mga nakaraang taon. Pakitingnan po ninyo. Hanggang sa araw na ito, 2,300,000 ang utang ninyo sa Wansheng. Itong bahay na ito, tatanggapin naming bilang 300,000. 2,000,000 pa ang natitira. Paano ninyo babayaran yan? Ginang Zhong, anak ng pinakamayamang tao, pakiusap. Bigyan naman ninyo kami ng pagkakataong mabuhay. Sarili ninyong gawa ang problema ninyo. Si Ginoong Xiaohan ay isang santo ng medisina. Kahit kami sa pamilya Zhong ay nagpapakumbaba sa kanya. At kayo, pinagtabuyan ninyo siya at ang kanyang ama sa pamilya. Kung paano kayo parusahan ng santo ng medisina, nasa kanya na iyon. Chuhan, apo kong minamahal. Makiusap ka naman kay Ginang Zhong, patawarin ang aming pamilya. Sino ang apo mo? Wang ang apelyido ko, hindi Chu. Mula nang pilitin niyong kumain ng pagkain ng aso ang tatay ko. Wala na kaming kinalaman sa inyo. Si Auhan, Kahit papaano, kamag-anak ka pa rin namin. Dugo ng pamilyang Chu ang dumadaloy sa mga ugat mo. Nga, Xiaohan, hindi mo naman siguro kami pababayaan. Natuluyang malugmok, di ba? ang pagbabayad ng utang ay natural na obligasyon. Pero tungkol sa utang ninyo sa Wansheng Group, maaari akong makiusap para bigyan kayo ng ilang taong palugit. Sige na. Makiusap ka na kay Ginang Zhong. Kahit 1 taon lang ang may pagpaliban sa utang, okay na. Nga. Kung gusto ninyong makiusap ako, dapat may kapalit. Sumang-ayon muna kayo sa kondisyon ko. Anong kondisyon? Kung paano ninyo ginawa ang tatay ko kanina. Ganoon din ang gagawin ko sa inyo ngayon. Tama lang ang ganti sa kaparehong paraan, di ba? Ngayon, gusto kong lahat kayo ay kumain ng 1 kilong pagkain ng aso. At magmano sa tatay ko. Kung hindi Denny, hindi ito matatapos. Hindi kami magmamano sa isang lalaking nakitira sa pamilya. At kakain pa ng pagkain ng aso. Hayop ka. Kung ganoon, bayaran ninyo ngayon din ang 2,000,000 pisong utang. Umalis ka sa harap ko. Hindi siya lulubot sa harap ng tatay ko. Kahit 100 beses pa kayong magpatira pa, wala ring saysay. Halika rito at lumuhod ka. Kung hindi, handa akong magpakamatay para patayin kayong lahat. Ang pamilya Chu ay humihingi ng tawad sa'yo. Tatay, nakikita mo ba? Ang iyong anak ay naging matagumpay na. Dapat nang mawala ang kahihiyan mo. Xiaohan, hindi na kailangan ng tatay mong magtiis sa pang-api ng mga Chu. 20 taon na nilang inaapi ang tatay ko. May karagdagang kondisyon pa ako. Sabihin mo, santo ng medisina. Tinatawag nilang mabahong tagahatid ang mga rider. Gusto kong araw-araw silang maghatid ng pagkain. Isang simpleng bagay lang yan, kaya ko yan sa isang salita. Ano? Hayop na to. Gusto niya kaming mag-delivery. Xiaohan, patawarin mo na ang tiyuhin mo. Hindi naman pa sa delivery rider ang tiyuhin mo. Xiaohan, matanda na ang lola mo. Huwag mo nang paglaruan ang lola mo. Kung ayaw mag-delivery, edi bayaran nyo ang 20,000,000. O magpakulong kayo. Changking, mag-asawa tayo. Kung may pagkukulang ako sa iyo, magbabago ako. Pakiusapan mo si Xiao Han na tigilan na tayo. Xiaohan, patawarin mo na ang nanay mo. Hindi, tatay. Nakalimutan mo ba kung paano ka inaapi ng mga Chu?
Paano siya nanood lang ng walang pakialam? Anak kita, kahit papaano, ipagmamakaawa ko sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad sa kasalanan ko. Xiaohan, Sa ngalan ng pagiging ina mo. Tatawagin kitang nanay pero may mga kondisyon. Naku, Xiaohan, kahit ilang kondisyon pa yan. Kahit daan-daan, papayag ang nanay mo. Maglilingkod siya sa tatay mo, maghahatid ng tsaa at magluluto. Kaya mo ba yan? Gabi-gabi magmamasa siya ng likod ng tatay mo. Kaya mo ba yan? Sige, maaari kang manatili. Pero sila, hindi. mga tauhan, hubarin ang gamit nila at ipadala sila para mag-delivery. Opo, Patayin kita kung ipapadeliver mo ako. 3 taon kayong magde-deliver ng pagkain. Kapalit, mabubura ang utang ninyo sa Wansheng Group. Kung hindi, aray, ay naman, araw-araw kayong mamimilipid sa sakit ng likod at katawan. Pagkatapos ng 3 taon, mawawala ang lahat ng sakit. Xiaohan, huwag naman. Sa edad ko, hindi na ako pwedeng mag-deliver. Xiaohan, tol, hindi talaga ako bagay sa trabahong yon. Ena Zong, paalisin na natin sila, ano? Kung hindi kayo pupunta ngayon, babaliin ko ang mga binti ninyo. Huwag, pupunta na kami. Ay naku, Xiaohan, bukas ay ang birthday party ni Lola. Kung wala kang problema, maaari kang mag-propose sa amin sa bahay ng mga Zong. Ito ang calling card ko. Tumawag ka lang kung kailangan mo ng tulong. Aalis muna kami. Tatay, naghanap ako ng mayamang asawa para sa'yo. Sasang-ayon ka ba? Siyempre, sang-ayon ako. Tatay, ang dami mong kinain na dog food kanina. Dugutin mo na ang lalamunan mo at isuka para lumuwag ang tiyan mo. Samahan kita kumain ng masarap, anak. Xiaohan, hindi bagay sa akin ang mamahaling restaurant na ito. Pwede na yung mga karinderya sa tabi-tabi. Tatay, huwag kang mag-alala sa gastos. Kung gusto mo ang lasa dito, araw-araw kitang dadalhin dito. Waitress, menu na. Order na kami. sir, mamahalin ang restaurant namin dito. Kahit ilang putahe lang, libo-libo na ang babayaran mo. Xiaohan, napakamahal dito. Isang kainan dito, katumbas ng 6 na buwan kong pagde-deliver. Umalis na tayo. Tatay, ang tagal mong inapi ng pamilya Chu. Karapat-dapat lang na ilibre kita ng ilang masasarap na pagkain. Miss, okay lang kahit libo-libo. Mag-order na kami. Pasensya na, kasalanan ko. Nabasag ko, yung plato ng hindi sinasadya. Tay, huwag kang ganyan. Isang plato lang naman yan. Ano ba, sobrang sensitive ka naman. Miss, talagang pasensya na. Magkano yung plato? Babayaran ko. Babayaran, kayong mga probinsyano, kaya ba ninyong magbayad? Sapat na ba ang 200 piso? 200 piso. Nagbibiro ka. 20,000 to. Sinong nagbibiro? Ano naman kung 20,000? Kung wala kang pambayad, wag kang kumain dito. Platong galing sa Divisoria lang yan. Hindi lalabas ng 100 piso ang presyo niyan sa tindahan. Tapos hihingi ka ng 20,000 sa amin. Mukhang inaabuso mo lang kami dahil mukha kaming madaling apihin, no? Tingnan mo nga kung saan ka nakatayo. Isang bot lang ng kubig dito, 100 piso na. Mahirap talaga ang mahirap. Mga hamak na tao, wala talagang alam. Gamit namin ang pinakamaganda at pinakamahal na kubyertos. Hindi mo pwedeng ikumpara yan sa mga mumurahing pinggan nyo sa bahay. Mumurahin? Tama yan. Ikaw ang mumurahin tingnan. Mga walang kwenta. Nakabasag na, nang aaway pa. Tatawag ako ng pulis para ipakulong kayo. Nakapag-ipon ako sa pagde-deliver ng pagkain nitong mga nakaraang taon. Bayaan na lang natin. Day, wag. Di mo ba naiintindihan? Minamaliit lang tayo nito. Sinusubukan niya tayong lokohin para makuha ng pera. Sino nang nangloloko? Huwag kang magsinungaling. Ano ng kaguluhan to? Hindi na kami makakain ng maayos. Ginoong Pete. Pasensya na po sa abala. Anong nangyayari? Yung 2 probinsyano, nabasag ang plato sa restaurant. Pinapabayaran ko sila. Ayaw magbayad, tapos sinisigawan pa ako. Mga magsasaka. Sa lupain ng Dragon Country natin, ano nang ipinagmamalaki mo, dayuhan? Magsasaka ang tatay mo. At ikaw, huwag kang maghasik ng gulo dito. Nabasag lang ng tatay ko ang isang plato. Tapos hihingi ka ng 20,000. Malaki ba ang 20,000? Para sa isang EA na kliyente tulad ni Ginoong Pete. Maliit lang talaga ang 20,000. Siyempre, isang kainan mo lang, libo-libo na ang nagagastos. Hindi tulad nitong 2 probinsyano. Isang bayad sa plato, ang dami pang sinasabi. Kaya pala pamilya ang itsura. Yan pala ang lalaking asawa at ang pulubing anak niya. Yan, tao mo to? Ayoko umamin. Di ko alam kung anong nangyari sa tiya ko. Saan ba niya nakita yung lalaking asawa na tumira sa pamilya ng babae na yan? Ay, sa amin siya'y parang aso lang. Noong bata pa ako, sinampal ko pa siya ng ilang beses.
Kaya pala kahit isang plato ay hindi nila mabayaran. Lalaking asawa at hampas lupang anak. Gusto lang namin mag-ama na kumain ng tahimik. Kailan ba kayo matatapos? Gusto ko lang mag-order. Ihanda nyo ang pinakamahal na mga putahin nyo, isa-isa. Alam mo ba kung magkano ang pinakamahal na sinasisawlan? Alam mo ba kung magkano ang isang buong hapag na pinakamahalagang putahe rito? Kahit isang putahe lang dito. Sapat na para sa buhay na pagde-deliver ng katay mo. Huwag mo nang patulan yan. Tayo na, maghapunan tayo. Magkano ba ang plato? Bagayan namin. Ay, isang basag na plato lang naman yan. Ginoong Pete, nagbibiro ka lang. Bakit? Nang kami ang nakabasad, 20,000 ang singil nyo. Nang siya ang nakabasad, isang salita lang, tapos na. Mataas ang pagtingin sa dayuhan kaysa sa amin. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Mas mataas nga ang mga dayuhan sa mga taong putik ang paa na tulad ninyo. 100, 1,000 beses. Gusto mong humalik sa puwet nila? Baka hindi na nila gustong halikan ang puwet nila. Basta mabilis akong humalik, walang makakapigil sa akin. Gusto mo mang humalik, alakang mahalikan, gunggong. Ha ha ha! Anong ginagawa mo? Yamang gustong-gusto mong maging alipin. Bibigyan kita ng pagkakataon na maging alipin. Ngayong araw na ito, bibilhin ko ang Dynasty Restaurant na ito. Para ako na ang magiging amo mo. Ha ha ha. Baliw ba ito? Ni isang plato nga ay hindi mabayaran. Nangangarap pang bilhin ang buong restaurant. Nakakatawa. Tatay niya ay lalaking asawa. Araw-araw sinasampal kami. Siya naman nagkaroon ng pantasya. Araw-araw na naginip ng gising. Isang unggoy na dilaw. Isang dayuhan, isang babaeng pera-pera lang ang habol, isang sipsip. Ang katalas ng mga dila ninyo. May sakit ba kayong lahat? Mabait ang puso ko, tulungan ko kayong gumaling. Pangitain ng batas, pagdilat ng pangitain ng langit. Suyan yan, sasabihin ko bang matibay ka? O kaya'y kulang na kulang ka sa kasiyahan? Kagabi, kasama mo ang 3 atleta, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Kagabi, nag-overtime ako. Paano niya nalaman? Sinong nagsabi? Mukhang hindi rin kaya ni Ginoong Payet, no? Maraming masyadong babaeng nalaro, siguro wala ng lakas. Ayon sa tradisyonal na medisina, pagka wala ng timbang ka, ang bato mo lalo kang nasisira. Ngayon, kahit yung maliit na asul na gamot, halos wala ng epekto. Katarantaduhan. Pwede akong pito sa isang gabi. Ito. Sarili mo lang ang niloloko mo sa mga ganyang bagay. At ikaw, bata ka pat 5 beses ka nang nagpa-abort, may impeksyon ka na sa babae. Ang gulo-gulo ng buhay mo. Hindi ka na magkakaanak ng normal sa buhay mo. Paano mo nalaman? Anong sinasabi mo? Gago ka. Guardia. Guardia. Palayasin niyo itong 2 basurang ito. Anong nangyayari? Ang ingay-ingay. Boss Lee, itong mag-ama, pumunta rito sa restaurant natin para manggulo. Sinira ang plato, ayaw magbayad, at ininsulto pa ang iyi nating si Pete. Kung makikipaggulo ka sa restaurant ko, mag-roll out ka na lang. O babaliin ko ang mga binti mo at itatapon ka sa labas. Teka, binayaran na ba niyo ang plato bago kayo umalis? Huwag niyo silang pakawalan. Matapos magyabang, tatakas na lang? Walang danon. Ang Dynasty Restaurant ang Michelin 3 stars sa lungsod natin. Alam mo ba ang Michelin? Kung ibenta mo lahat ng ari-arian mo, hanggang kita mo sa buong buhay mo, makakabili ka ba ng isang kubeta sa restaurant na ito? Tatay, bakit tayo alis? Inaapi na tayo ng harapan. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang totoo. Sasabihin ko na ngayon, bibilhin ko ang restaurant ito. Ano? Lakasan mo? Hindi ko narinig. Boss Lee, sabi niya, bibilhin niya ang iyong Dynasty Restaurant. Bibilhin ang restaurant ko? Magkano ba ang square meter ng kubeta natin? Ha ha ha. Sabi ko, bibilhin ko ang buong Dynasty Restaurant mo. Iba talaga ang anak ng isang delivery rider. Nagsisinungaling ka. Boss Lee, ibenta mo na kung gusto niya. Para makita nating lahat kung magkano ang kaya niyang ilabas. Bakit hindi ko ibebenta? 5 bilyon. Kung may pera ka ngayon, sayo na ang restaurant. Sige, maghintay ka. Gusto ko ang Dynasty Restaurant. Tulungan mo akong bilhin ito. Pwede na kayong mag-empeke at maghanda ng pag-alis. Akala mo, isang tawag lang, may bibili na ng Dynasty Restaurant para sa'yo. Nababaliw ka na sa kakayabang mo. Gagalugarin ko. Anak ka ng isang lalaking asawa, sino ang maimbita mo? Baka katulad mo lang, isang palaboy. Marami na akong nakikitang mahirap na mahilig magyabang tulad niya. Kung talagang mabibili niya ang restaurant na ito, luluhod ako sa mag-ama at hihingi ng tawad. Bata, napakahalaga ng oras ko. 1 minuto lang, 10,000 ang nawawala sa akin. Kung lokohin mo ako, siguradong babaliin ko ang mga paa ninyong mag-ama. Sino ang babaliin mo ang mga paa? Ginoong Xiaohan, huli na po ako. Hindi huli. Ang mga tao rito, sobrang abusado. Ngayon, gusto kong bilhin mo ang restaurant na ito para sa akin. Bumili ng restaurant. Walang problema, Ginoong Xiaohan. Kahit na ang shares mo sa Wansheng Group, ibibigay ko ng buong buo. Nakakatawa ka. Ibigay ang shares sa Wansheng Group? Sino ka ba?
Ang anak na babae pa ni MR Jong, ang pinakamayaman? Talagang ang hamak na tao sa aso lang na babagay. Sabi ni Chuhan, bibilhin niya ang Dynasty Restaurant. Ikaw naman, sabi mo ma-shares ka sa Wansheng Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluensya ng Wansheng Group dito sa lungsod? Sino ka ba? Hindi ba tinuruan ng pamilya mo kung paano maging disente? Ang panganay na anak ang tiyuhin ko sa tuhod mula sa pamilya Chu. Ayon sa ating relasyon, dapat kong tawaging ate siya. Pero ang mga Chu, hindi karapat-dapat. Mukhang pare-pareho ang ugali ng mga taga-pamilya Chu. Mukhang hindi nakapagtataka kung bakit nalugi ang kumpanya ng mga Chu ngayon. Ano ang pinagsasabi ninyo? Ano ang nangyari sa pamilya Chu? Mukhang matagal ka nang hindi umuwi, ano? Bago ka umuwi, mag-usap muna kayo ng magulang mo ng maayos. Baka mamali ka ng uwian. Ano ang ibig mong sabihin? Tumatawa lang ako sa isang tao na ngayon ay parang asong walang amo. Ang oras ko ay napakahalaga. Itong restaurant na ito, bibilhin ninyo ba o hindi? Bibilhin ko. 500 milyon. Bayaan mo na. 500 milyon lang. Ano nang minamadali mo? Ginoong Siyauhan, ito ang aking kaunting baon lang. Ipagkakatiwala ko na ito sa iyo. Iswipe mo ang 500 milyon. Bibilhin ko na ang restaurant na ito. Tingnan mo ang balanse sa card na ito. Kung wala itong 500 milyon, siguradong babaliin ko ang mga paa ninyong dalawa. Impossible. Ano ba? Bakit ka biglang nagulat? Sila. Hisaya. Anong hindi nagyayabang? Totoo palang may 5 bilyon sa kanyang card. 1, 10, 100, 1,000, hindi eksaktong 50 bilyon. Ita. 50 bilyon talaga. Mga nagsasabing nagyayabang lang ako, masakit ba ang mukha nyo ngayon? Hindi lang kita bibirahin sa mukha, pati negosyo mo papanirain ko. Naku, ang laki ng mga sinasabi mo. Baka mabali ang dila mo. Ginungli, ang Dynasty Restaurant na ito, ay kilalang kilala sa buong Harbor City. Akala mo basta-basta mo lang mapapasara. Tingnan nga natin ngayon kung paano mo mapapasara ang restaurant ko. Nilabag ng Dynasty Restaurant ang patakaran, katapatan. Putulin ang lahat ng supply chain at mga customer nila ngayon din. Ipasara sila para mag-reorganize. Ang yabang mo naman. Isang tawag lang, mapapasara na ang Dynasty Restaurant. Akala mo sino ka? Huwag mong isipin na porket may pera ka. Makakapangyarihan ka na. Hindi ikaw ang may hawak ng Harbor City. Hamak na babae. Ano? Pagsasa at reorganisasyon? Walang katapusan? At galing mismo kay Ji Hong ng Wansheng Group? Kayo pala ang Presidente Jong ng Wansheng Group. Pasensya, bulag ang mata ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nilabag mo ang pinakabatayang patakaran sa pagnenegosyo sa Harbor City. Kung palalampasin ko ito, ano ang iisipin ng ibang mga korporasyon? Umalis ka sa Harbor City ngayon din. Pakiusap, Panginoon Jong, kung hindi mo ako papayagang magnegosyo sa Harbor City, parang pinapatay niyo na po ako. Panginoon Jong, ang restaurant na ito, 50 milyon. Hindi, 5 milyon na lang. Ibibenta ko na po sa inyo. Pakiusap po, Panginoon Jong, tawanan niyo na po ako. Ginoong Siyauhan. Restaurant na 5 bilyon, 5 bilyon na lang. Gusto mo? Kukunin mo ba? Siyempre kunin ko. Hindi ko na nakanakat. Ituring na lang natin itong leksyon para sa gago na ito. Panginoon Jong, asikasuhin ko na ang paglilipat ng titulo. Tatay, sa'yo ko na ipagkakatiwala ang Dynasty Restaurant mula ngayon. Anak, alam lang maglipat. Lang magli. Paano ko pamamahalaan ang isang restaurant? Tatay, bahala ka na. Kahit malugi, okay lang. Mula ngayon, ang restaurant natin ay para lang sa mga kapwa Pilipino. Hindi sila welcome dito. Wala rin akong pakialam sa mga puti na yan. Ngayon, ang tatay ko na ang may-ari ng Dynasty Restaurant na ito. Tanong ko sa'yo, magkano talaga ang halaga ng isang plato? Ang presyo ng isang plato ay 88 piso lang. Ano? 88 piso? Tapos sisingilin mo ako ng 20,000. Ano ka, hayop? Mga inosenteng tao pa ang ginagatasan mo. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa mga nasa laylayan ng lipunan? Ang ng 20,000 piso. Gaano karaming pagsasabuha kailangan? Gaano katagal bago nila mabawi yon? Pasensya na. Nagkamali ako. Sinungaling ako sa presyo dahil sa kasakiman. Lumuho ka at humingi ng tawad sa tatay ko. At humingi ka rin ng tawad sa lahat ng naloko mo. Pasensya na po. Mali ang tingin ko sa inyo. Kasalanan ko lahat. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng naloko ko. Umalis ka. Masama kang tao at sunod-sunuran ka pa sa mga puti. Tanggal ka na. Sige. Alis na ako. Sinabi kong gumulong ka, hindi lumakad. Hindi mo ba naiintindihan? Kayong dalawa ang daldal nyo. Ngayon, oras na para pag-usapan natin ang utang nyo sa akin. Mali ako. Una, sampalin mo ang sarili mo. Lakasan mo. Paite, kanina ko lang tiningnan ang kalagayan mo. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Gusto mo ba ng reseta? Bibigyan mo ba ako, Gino? Alam mo, kagabi nagtaksil siya sa'yo. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Utang ina mo. Talaga, wala akong ginawa. Kahapon, nag-overtime lang talaga ako. Ano ka ba? Sinungaling. Ganito na lang, sir, okay na ba? Ngayong gabi, umalis ka na sa Dragon Country at bumalik ka sa sarili mong bansa. Hindi ito lugar para magwala ka. Umuwi ka at pagkatapos, ipapadala ko sa iyo ang reseta ng gamot. Alis na ako, alis. Hindi na ako babalik sa Dragon Country habang buhay. Chuhan, ikaw ang nag-utos kay Pete na bugbugin ako. Hindi ito matapos sa atin. Sige, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin.
At may isa pa akong sasabihin. Bago ka umuwi, tawagan mo muna ang mga magulang mo. Pamilya mo ay wang na ngayon. Magulang mo nagde-deliver ng pagkain. Salamat, Miss Zong, sa pagdating na pagsalit sa akin. Si Sir Xiaohan ang nagligtas ng buhay ko. At nangako na akong pakakasalan ka. Huwag kang mahiya, huwag. Bukas, hihingi ako ng kamay mo. Anong bigay kaya ang kailangan? Ama mo, pinakamayaman, hindi pera ang hanap. Ako, manggagamot lang ako. Marunong lang akong gumawa ng pampalakas na gamot na pampahaba ng buhay. Ang lola ko matagal mahina ang katawan. Kung ang gamot ni Sir Xiaohan ang makagagamot sa lola ko, magiging masaya ang lola at ang ama ko. Sige, bukas na lang. Pampalakas na nakakapagpahaba ng buhay. Master, anong gamot ito? Tatlong pildoras na long life elixir. Bawat isa, dagdag 10 taon sa buhay. Master, hindi ka ba nagbibiro? 10 taon? Ang mga gamot na nagagawa ko, 1 taon lang ang nadadagdag. Anak, akala mo ba hangin lang ang sinasabi ko? Ang mga sangkap para sa long life elixir na ito, wala na sa mundo. Bawat pildoras ay napakahalaga. Gamitin mo ng maingat. Salamat, Master. Mukhang ang long life elixir na binigay mo. Bukas ko na gagamitin. Tumigil ka, ipakita mo ang iyong imbitasyon. Anong imbitasyon? Wala kang imbitasyon? Kaninong pamilya ka ba? Bakit hindi kita nakikita dati? Ay, ako kabatiin si Zong sa kanya kawan. May usapan kami ni Miss Zong, magpapakasal ako sa kanya. Hahaha. Bawat buwan, may mga baliw na dumarating dito. Sinasabi nila magpapakasal sila kay miss namin. Mga hampas lupa lahat. Parang palakang nangangarap maging prinsip. Ang mga pumapasok lang sa pinto ng aming Zhong family ay mga taong nasa tuktok ng lipunan ng Haicheng. Ikaw, isang hampas lupa. Saan mo nakuha ang kapal na mukha mong dumalo sa ganitong party? Pere, hindi kita tinatamaan. Pareho lang tayong nasa ilalim. Bakit ba't natin pinahirapan ang kapwa natin nasa ilalim? Sino ang nasa ilalim? Utangina. Ako, tauhan ng pamilya Zhong. Ang sahod ko, 60,000 kada buwan. Mas mataas pa yan sa isang taong sahod ng isang hampas lupang tulad mo. Akala mo ba dahil pareho kayo ng antas, tatanggapin ka nila? Hindi ka nila kikilalanin. Wala kang pakialam. Ngayon ang araw na. Pipili si Lola Zhong na mapapangasawa ni Miss Zhong. Kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na. Mga hampas lupang tulad mo. Huwag ninyong hadlangan ang landas ng mga binata ng Haicheng. Anong pipili ng mapapangasawa? Ako na ang mapapangasawa niya. Bakit pa pipili? Umalis ka na. Ano ba? Bakit hindi ako makagalaw? Ano ang ginawa mo sa amin, gago? Ayos pala tong sunflower point na to. Mga walang hiya. Ang pamilya namin ang numero 1 mayayaman sa Haicheng. Sinasabi mong magpapakasal ka sa isang taong putik ang paa. Lola, binuhay ni Ginoong Xiaohan ang buhay ko. Hindi nangangahulugang magpapakasal ka sa anak ng isang lalaking asawa. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Nagpagamot ka sa isang taong putik ang paa. Paano kung namatay ka dahil sa kanya? Lola, Ilan na ang pagdating ng santo ng medisina na Haicheng Pasil? Lola, Darating na ang santo ng medisina. Lola, gumaling naman ako, di ba? Iyon ang patunay na si Ginoong Xiaohan ay isang tunay na magagamot. Paano natin alam kung anong klaseng salamangka ang ginamit niya? Baka pansamantala lang yan. Tapos lalong lalala mamaya. Hintayin natin ang santo na medisina para sa iyo. Bilang pinakamagandang babae sa Haicheng, dapat magpakita kang maayos. Sa party, pipili ako ng karapat-dapat na mapapangasawa mo. Ayoko magpakasal. Huwag kang magsalita ng ngalang-galang. Ang pag-aasawa mo ay may kinalaman sa kinabukasan ng pamilya natin. Sa kinabukasan ng mga Zhong. Hindi ito laruan. Halika, sumama ka sa akin sa entablado. Ngayon, sa aking malaking kaarawan, ako naman. Di ko inaasahang maraming kaibigan at kamag-anak ang dadalo. Dito muna ako magpapasalamat sa inyong lahat sa pagpunta. Naku, Lola Zhong, huwag naman pong ganun. Isang karangalan para sa amin ang makadalo sa iyong kaarawan. Ang iyong handaan, kahit isang tabi muna namin ang negosyo ng pamilya, pupunta kami. Ama. Ang kalagayan ng aking apo, siguro naman may idea na kayo. Mahabang panahon siyang may sakit, lahat ng atensyon ay sa pagpapagamot. Walang panahon sa pag-ibig. Ngayon, gumaling na siya. At dahil siya ang pinakamaganda sa Haicheng, nais kong gamitin ang aking kaawan para humanap siya na mapapangasawa. Nandito si Wang Han para batiin ang lola. At walang hanggang kaligayahan. Ikaw ba ang anak ng lalaking napangasawa ng Chu? Ginoong Xiaohan, sa wakas dumating ka na. Ikaw ang babaeng gusto ko. Paano ko papayagang magpakasal ka sa iba? Wang Han, isa kang anak ng isang lalaking asawa na tumira sa pamilya. Ang kapal na mukha mong mag-alok sa pamilyang Zhong. Alisin mo ang kamay mo. Huwag mong hawakan ang apo ko. Lola Zong, mali po ang sinasabi ninyo. Ako ang nagpagaling kay Miss Zong at ang aming pag-iisang dibdib. Ay kinayagan ng iyong anak ang pinakamayamang tao sa Zong. Binigyan ka na ng apo ko ng 50 bilyon. Bayad na yon. Ako ang may kapangyarihan sa pamilyang Zhong. Hanggat hindi ko pinapayagan, walang sinuman ang may karapatang magdesisyon. Kung gayon, ang layunin ng kaarawan ng Lola Zong ngayon ay para pumili ng mapapangasawa para kay Miss Zong. Ako ay humahabol. Mukhang wala namang problema, di ba? Ang aming pamilyang Zhong ang pinakamayaman sa Haicheng. Hindi namin kailangang makipagtalo sa anak ng isang napangasawa.
Nakakahiya rin sa inyo, Lola. Wang Han. Gusto mo bang pakasalan ang anak ko? Kung gayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Kapag dumating na ang tunay na mga anak mayaman, tingnan mo ng mabuti ang agwat ng kayamanan ninyo. Dumating na si Qian Feiyu, anak ng Panginoon ng Lungsod. At anak ng Panginoon ng Lungsod ay dumating. Talagang malaki ang naitatabing ng pangalan ni Lola Zhong. Nandito si Ginoong Qian para mag-alok sa pamilyang Zhong. Di ba? Si Ginong Qian ang numero 1 binata sa Haicheng. Si Miss Zhong naman ang numero 1 dilag sa Haicheng. Kung magkakatuluyan ang dalawang pamilyang ito, hindi ba't magiging napakapangyarihan ng pamilyang Zhong sa Haicheng? Ako ang pumali sa aking ama para batiin si Lola Zhong. Naway magkaroon kayo ng dagat ng kasaganaan at buhay na kasintatag ng bundok. Swerte kong natanggap ang pagbati ni na Ginoong Qian at anak niya. Kahit sa panaginip, ako ay masaya ng ngumiti. Haha. Narinig kong naghahanap si Lola Zhong na mapapangasawa para kay Tongtong. Matagal ko nang hinahangaan si Tongtong. Ano po ang masasabi ninyo, Lola? Kung si Ginoong Qian ang magkakagusto sa apo kong si Tongtong, talagang swerte na swerte siya. Dala ko ang buong katapatan ko ngayon. Naghanda ako ng 3 malaking regalo para sa inyo. Kontrata ito ng aming pamilya, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ito ay pulseras na gawa sa jade ng emperador, nagkakahalaga ng 50 milyon. At itong nasa gitna. Ito ay banal na gamot na nagpapahaba ng buhay, mula sa pintuan na makalangit na manggagamot. 2 piraso lamang ito, na pinaghirapang makuha ng aking ama. Pampalakas ito ng katawan, pampagaling sa lamig, at pampatibay ng kalusugan. Kung inumin ninyo ito, Lola, makakadagdag ito ng 1 taon sa buhay ninyo. Galing sa pintuan na makalangit na manggagamot, ang samahang iginagalang ng mga opisyal. Ginoong Qian, totoong ibinigay ng inyong ama ang banal na gamot na ito sa aming pamilya. Siyempre naman, ayon sa aking ama, gamit ang 3 bagay na ito. Hinihingi niya ang kamay ng inyong panganay na apo, si GNG Zhong. Ano po ang masasabi ninyo, Lola? Kung si Ginoong Qian ang magkakagusto kay Tongtong. Napakalaking karangalan para sa kanya. Sumasang-ayon ako sa kasal na ito. Ha. Sandali. Parang pamilyar sa akin ang banal na gamot na ito. Ano ka ba, boy? May kapatan ka ba magsalita tungkol sa ganitong uri ng banal na gamot? Si Ginoong Qian ay isang taong putik ang paalang. Saan siya nakakita ng ganitong kakaibang bagay? Ha. Kahit may kapangyarihan at kayamanan ka, hindi mo basta-basta makikita ito. Kailangan mo munang makuha ang pagkilala ng pintuan na makalangit na manggagamot. Sa sinabi mo, lalo akong naging sigurado. Hindi ko lang nakita ang banal na gamot na ito. Kundi ito pa ay gawa ko lang ng walang effort. Ha. Nagbibiro ka ba? Hindi. Bakit ka magsasabi ng ganyang kalakihang kasinungalingan sa ganitong okasyon? Siya Otong, ito ba ang lalaking pinili mo? Walang alam at nangahas pang magsalita ng ganyan kung talagang pakakasalan mo siya. Malalagay sa kahihiyan ang pangalan ng pamilyang Zhong. Ginoong Xiaohan, pakiusap, huwag na kayong magsalita. Boy, kung sinasabi mong ikaw ang gumawa nito, may ebidensya ka ba? Madali lang ang ebidensya. Tingnan mo mabuti ang banal na gamot na ito. May nakaukit bang karakter na Chu dito? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Maaari bang mag-ukit ng letra sa ganitong gamot? Napakababaw ng iniisip mo. Masyadong bata ang pag-iisip na makakapag-ukit ng letra sa ganitong klaseng gamot. Wang Han, kung magkapatuloy ka sa kalokohan, ipapaalis kita. Ano? Hindi ito possible. Ano naman kung si Qian Xiao? May nakaukit na talagang karakter na Chu sa gamot na ito? Ginoong Xiaohan, ikaw ba talaga ang gumawa ng gamot na ito? Ang gamot na ito ay galing sa pintuan na makalangit na manggagamot. Hindi ito maaring galing sa isang tulad mong walang galang. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaukit ng Chu dito? Nga, hindi mo ba sinabing pinalitan mo na ang apelido mo ng Wang? Ama, maaming tao ang apelidong Chu sa mundo. Bakit? Dahil lang may Chu dito. Sa'yo na agad ito? Kung ganyan ang katigasan ng ulo ninyo, ayoko nang makipagtalo pa. Wang Han, dahil humihingi ka ng kamay ng anak ko. Siguro nakahanda na ang iyong bigay kaya. Ipakita mo nga, para makita ng lahat. Gusto lang malaman ng matandang ito. Na anak ng isang lalaking asawa na tumira sa pamilya ng babae. Anong klaseng bigay kaya ang kayang ihandog? Hinahamak mo ang aking banal na gamot? Six, tingnan natin kung ano talaga ang kayang ihandog mo. CJ, ipapakita ko. Para matauhan kayong lahat. Ang binigay ni Qian Xiao ay nagpapahaba lang ng 1 taon. Hindi katumbas ng pangalan. Ang sa akin, 10 beses ang bisa nito. Nagpapahaba ito ng 10 taon. Sapat na ba ito bilang bigay kaya? Matandang ginang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig sabihin, Wang Han, kanino mo niloloko ang peking gamot na ito? 10 taon? Bakit hindi mo na lang sabihin 100 taon? Manggagamot ka lang ng multo.
Naghandog ka ng peking gamot. Akala mo madali kaming lokohin ng pamilyang Zhong, ha? Mga asal hayop kayo. Totoo ang kanyang gamot. Bakit peke ang sa akin? Hindi ka ba nahihiyang magsalita ng ganyan? Sino si Qian Xiao? Anak ng Panginoon ng lungsod. At sino ka? Yemi, anak ng isang lalaking asawa na tumira sa pamilya ng babae. Bahala kayong pamilyang Zong kung tatanggapin nyo ang gamot na ito o hindi. Ikaw. Ang hulmang ito ay tunay na walang katulad. Kahit ibenta mo ang buong pamilya Zong, hindi sapat para bayaran ito. Nakakahiya ka. Nangangarap ka sa araw. Ang yaman namin ay daang bilyon. Pinakamayaman sa lungsod. Peke ang gamot mo. Hindi magiging totoo yan. Mga naririto, sino sa inyo ang hindi mayamang mayaman? Sino ang hindi negosyante? Sinusubukan mo ba kaming lokohin ng ganitong klaseng panloloko? Sino ba ang niloloko mo? Ako, ayaw ko na makipagtalo sa'yo sa mga walang kwentang bagay na to. Teka, gusto mo bang tumaya? Seng, anong taya? Tayain natin kung totoo o peke ang hulmang ito. Kung totoo ito, luluhod ka sa akin at tatawagin mo akong lolo. Kung Kung peke, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Walang reklamo. paano mo mapapatunayang totoo yan? Madali lang. Subukan mo. Kainin mo. Gusto mo bang mamatay? Dumating na ang santo ng medisina. Isang malaking karangalan sa pamilya Zhong ang pagdating na santo ng medisina. Walang anuman, Ginang Zhong. Kumusta na ang kalagayan ni Binibining Zhong? Ay, mabuti naman at dumating ka. Pakitingnan nga si Tongtong. Yung sakit ni Tongtong, napigil ng isang manggagamot na yan. Pero natatakot ako, baka may kakaibang paraan siyang ginamit. Baka mas lalo pa mapahamak si Tongtong. Pakitingnan ng mabuti. Ang pulso ni Binibining Zhong ay tila normal na. Parang gumaling na siya sa malubhang sakit. Sino ang nakapanggamot sa kanya? Ako ang nakapanggamot. Napakagaling mo naman para sa iyong edad. May ganoong klaseng talento para sa mundo ng tradisyonal na medisina. Santo ng medisina, isang manggagamot lang yan. Kung sakaling napagaling nga niya si Tongtong, swerte lang yun. Walang swerte sa paggamot. Ako mismo ang nagpagaling kay Binibining Zhong. At 30% lang ang aking kaya. Mas magaling ka sa akin, binata. Huwag mo siyang purihin, santo ng medisina. Anina nga, nagbebenta pa siya ng kekeng gamot. Nagmamalaki pa. Sabi niya, nakapagkapahaba daw ng 10 taon. Nakakahiya. Piking gamot? Patingin nga. Ito, ang tira-tirang gamot na to. Ito ang banal na gamot. Anong banal na gamot? Santo ng medisina, ano ang sinasabi mo? Santo ng medisina, ang banal na gamot ay nandito. Kaibigan, maaari bang ipagkaloob mo ito sa akin? Dahil ang pamilya Zong ay walang kaalaman. Ang banal na gamot na ito ay ipagkakaloob ko na sa'yo. Ganito kalaking utang na loob, kaibigan, luluhod ako sa iyo. Hoy, makalangit na manggagamot, ano ang ginagawa mo? Santo ng medisina, ano ang ibig mong sabihin? Santo ng medisina, nalilito ka. Pwede bang kainin ang peking gamot na ibinigay ng gago na yon? Santo ng medisina, sa iyong katayuan, nakakahiya ang pagdapamot pagdila nito. Mga taga-pamilya Zhong, talagang bulag kayo sa tunay na kayamanan. Kay laking pag-aaksaya. Ito ang banal na gamot na nagpapahaba ng 10 taon. Ito nga ang banal na gamot na nagkapahaba ng 10 taon. Nanay, Higit pa sa 10 taon. Ngayon ay malakas at malusog ang pakiramdam ko. Para akong nagbata ng 20 taon. huwag. Anak siya ng isang lalaking asawa. Paano siya magkakaroon ng ganitong banal na gamot? Paano ito nangyari? Ang gamot na pinaghirapan ng tatay ko. 1 taon lang ang idinagdag sa buhay. Ang gamot ng batang ito. Bakit 10 taon? Ay naku, anong kalokohan ang ginawa ko? Kaibigan, ang banal na gamot na ito. Nakita ko ito sa Western International Auction. Western International Auction. 5 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang gamot na ito sa ibang bansa. Muntik na magdulot ng digmaan sa kanluran. Sa auction, ang pamilya Chilby ay binili ito sa halagang 25 bilyong dolyar. Gumulo ang buong mundo. 25 bilyong dolyar. Mabibili na nito ang buong angkan namin. Ano ba ang sinabi ko kanina? Ang buong angkan niyong Zong ay hindi katumbas ng halaga ng isang pirasong gamot na ito. Ay, Xiaohan, aking mabuting manugang. Masyadong mabigat ang mga sinabi ko kanina. Huwag mo sanang isipin. Xiaohan, Tongtong. Pinapayagan ko na ang kasal na ito. Haha, Xiaohan. Kami ay naging mapangmata sa iyo noon. Ikaw ang tunay na mabuting manugang para sa aming Tongtong. Ano na, Ginoong Kian? Natalo ka.
Oras na para tuparin ang pusta. Paano nangyari? Sa iyong pinagmulan, paano mo? Nakakuha ng banal na gamot na milyon-milyon? Impossible. Ang gamot na ito ay hiningi ko mula sa pintuan ng makalangit na magagamot. Kung gayon, saan nanggaling ito? Bago ako bumaba, sinabihan ako ng aking guro. Tungkol sa pagiging tagapagmana, huwag ipagmayabang. Ilang araw na, kinainan ko ang isang makalangit na manggagamot. Ipinilit niyang ibigay sa akin ang gamot na ito. Ayaw ko pa nga. Ang naglalakbay ng mga gamot na supernatural. Siya ang santo ng medisina mula sa makalangit na manggagamot. Ang swerte mo naman, par. Anong klaseng manggagamot ba yon? Na magbibigay sa iyo ng gamot na nagkakahalaga ng trillions? Nagbibiro ka ba? Huwag mo kumbulahin ng mga walang kwentang istorya. Natalo ka, ang tanong, maglulupasay ka ba o hindi? Anak ako ng Panginoon ng lungsod. Bakit ako luluhod sa iyo? Kahit tatay mo ang dumating, dapat siyang lumuhod sa harap ko. Hamak, pinipilit mo akong lumuhod? Papatayin ko ang buong pamilya mo. Ang baho ng bibig mo. Mananahimik ka ng 7 araw. Umuwi ka at mag-isip-isip. Ano pang hinihintay mo? Lumayas iene. Lola Zong, na isasantabi na ang nakakainis na langaw. Pwede na ba nating pag-usapan ang kasal ko kay Miss Zong? Xiaohan, noong naglalakbay ang manggagamot na sobrenatural, ilan ba ang banal na gamot na pampahaba ng buhay na ibinigay niya sa'yo? Par, kung tama ang hinala ko, Ang pangunahing sangkap nito, wala na sa panahon ngayon, di ba? Tama. Nawala na sa mundo ang gamot na nagpapahaba ng buhay. Pero meron pa akong 2. Kung gusto mo, depende yon sa mood ko. Lola, 1 piraso lang ang ibinigay sa akin ng manggagamot. 1 piraso lang. Bakit ka nagmamagaling? Nagbago na ang isip ko. Hindi ko ipapakasal sa iyo si Tongtong. Wala kang gamot na pampahaba ng buhay. Hampas lupa ka lang. Umuwi ka na kung saan ka nang galing. Nanay, Lola, paano niyo magagawa yun? Wala ba kayong palabra de honor? Walang palabra de honor. Paano kayo makakapagnegosyo? Walang kwenta. Ang galing mo sa pagiging trader, ah. Pagkatapos gamitin, itatapon. Kung wala kang maibibigay na pakinabang, inaasahan mo bang ituturing ka naming hari ng pamilya Zhong? Saang mundo ka nakatira? Walang ganun ang klaseng swerte. Layas, huwag mong abalahin ang paghahanap ko ng mapapangasawa para kay Tongtong. grabe ang kasamaan ng pamilya ninyo. Par, ako si Matanda. Nakalamang ako ng husto sa iyo. Ganito na lang. Ibibigay ko sa iyo ang aking botika ng 100 gamot. Mga ilang bilyong dolyar lang ang halaga. Yen. Ang pamilyang Zhong ay makapangyarihan lang sa Haiseng. Hindi sila kasing level ko. Kilala ang botika ko sa buong bansa. At ang mga negosyo nito ay kumakalat sa buong lalawigan ng ulap. Par, pagtango mo lang, sayo na ang botika ng 100 gamot. Ibigay sa akin. Parang hindi tama. Ginoong Xiaohan. Ang botika ng Sandaan Gamot ay isang malaking korporasyon sa lalawigan ng ulap. Mas malakas pa ito kaysa sa aming Wansheng Group. Tanggapin mo na. Kapag tinanggap mo yan, ang pamilyang Zong ay susunod na sa lahat ng gusto mo. Santo na medisina, ang botika ng 100 damot mo ay isa sa top 10 na kumpanya sa buong lalawigan ng ulap. Ganun-ganun na lang ibibigay mo. Ang pamilya ninyong Zhong, paang palakas sa ilalim ng balon. Parang insekto sa tag-aw, di alam ang yelo. Alam mo ba halaga ng gamot na iyon? Kahit ang tagapangalaga ng lalawigan ng ulap ay nangungulila para dito. Paul, kunin mo na ang pintuan na makalangit na manggagamot. Huwag. Ang gamot na yun ay regalo ko sa'yo. Wala namang dahilan para humingi ako ng kapalit. Hindi ako tulad ng ilan, pera lang ang nasa isip. Mahirap talaga ang mahirap. Ayaw pang umamin. Kung talagang makuha mo ang pintuan na makalangit na manggagamot, papayagan kitang pakasalan si Tongtong. Nanay, hindi magiging agila ang isang manok. Mas mabuti pa. Humanap na lang tayo ng karapat-dapat kay Tongtong. Dumating na ang pamilya Zhao. Si Zhao Jonji. Nakarating ka dito sa aming munting tahanan. Biyaya talaga ito. Sa aming angkan ng Zhong. Ang pamilya Zhao, ikalawang pinakamakapangyarihang angkan sa lalawigan ng ulap. Pati ang ginoo ng Zhao ay interesado kay Binibining Zhong. Mukhang wala nang makakapigil sa pagsikat ng pamilya Zhong. Lola, patawarin ninyo ako sa pagkahuli. Hindi huli. Ang pagdating mo dito ay malaking karangalan para sa amin. Medyo abala lang kasi. Nagkasakit ang tagapangalaga ng lalawigan ng ulap. Nakaratay, bilang pagpapakita ng katapatan, kaming pamilya Zhao. Ay nagpakapagod sa pag-asikaso. Nagasakit ang tagapangalaga. Kahit ang mga kilalang doktor mula sa kanluran ay naanyayahan na namin. Pero wala silang makitang sintomas. Totoo palang may kakaibang sakit ang tagapangalaga. Tama ang hula ng master ko. Kamakailan, nakita kong masamang hangin sa tahanan ng tagapangalaga. Baka may gumambala sa feng shui ng lugar. May nagbabalak ng masama sa tagapangalaga. May mga haspang gumawa ng masama sa tagapangalaga. Naku, talagang mapanganib ang isip ng tao. Mahirap magtiwala. Si Aohan, matalikong kaibigan ang tagapangalaga ng lalawigan ng ulap. Pagbaba mo, humanap ka ng paraan para gamutin siya. Opo, master. Ayon sa apo ng tagapangalaga, Dahil sa katapatan ng aming pamilya Zhao, apag gumaling na siya, espesyal kaming itataas ng aming katayuan. Pangalawa na ang Zhao sa lalawigan ng ulap. Kung makuha namin ang pabor ng tagapangalaga, hindi kaya kami ang maging nangungunang angkan? kung talagang maging pangunahing angkan kami sa lalawigan ng ulap, sa loob ng 5 taon, kayang-kaya kong gawin ang pamilya Zhong. Nakasunod lang sa 4 na pinakamalaking angkan dito. Ito ang tunay na mapapangasawa para sa pamilya Zhong. Tongtong, bilisan mo. Alagaan mo si Ginong Zhao. Anong ginagawa mo sa tabi ng hamak na yan?
Wala kang mapapala diyan. Ang Zhao, walang kwenta. Ako, isang salita ko lang. Ay mapapaharap ko ang tagapangalaga ng lalawigan ng ulap mismo. Para ipagdiwang ang kasal namin ni Binibining Zong. Anong pinagsasasabi mo, bata ka? Gusto mo pang ipagdiwang ng tagapangalaga ang kasal mo? Sino ka ba? TSK, dapat tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Galing ka lang sa mga taong putik ang pa. Makakalapit ka pa sa tagapangalaga ng lalawigan ng ulap. Ang yabang, dahil lang sa isang salita mong yan, papaaresto kita ngayon din ng mga pulis. Ginoong Xiaohan, huwag po kayong magsalita ng ganyan basta-basta. Ang tagapangalaga ng lalawigan ng ulap ay may hawak na hukbo. Siya ay isang opisyal ng militar at gobyerno, hinirang mismo ng soberano. Kapag ininsulto mo siya, makukulong ka. Par, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kaya kong gamutin ang kakaibang sakit ng tagapangalaga. Kaya't makatwiran lang na siya ang magdiwang ng kasal namin ni Binibining Zong. Ang lakas ng loob mo, baka mabali ang dila mo sa kakapal na mukha. Pamilya Zhao, kumuha ng mga propesor mula sa buong bansa. Wala silang magawa sa sakit ng tagapangalaga. Ikaw, taong putik ang paa. Mas magaling ka pa sa mga dalubhasang doktor? Hindi kaya ng Western medicine, kaya ng traditional Chinese medicine. Hindi nagagamot ang sakit ng tagapangalaga. Dahil hindi niyo ako kinuha. Kung ako ang pupunta, kaya kong gamutin ang sakit niya ng madalian. AMEA, ang laki ng angas mo. Mga tauhan, palayasin niyo ang makapal ang mukha na to. Ako ang gagawing garantiya para sa binata. Ikaw ang santo na medisina ng lalawigan ng ula. Bagamat bata ang binata, mas mahusay siya kaysa sa akin. Kung siya ang maggamot, siguradong gagaling ang tagapangalaga. May ganoon ba? Ginoong Zhao, huwag po. Anong karapatan niya para gamutin ang tagapangalaga? Kung ano mang mangyari sa tagapangalaga dahil sa kanya. Kaya ba niyang panagutan yon? Wala na magagawa, subukan na lang natin ang imposible. Kapag kumalpak, isisisi natin sa batang to. Kapag gumaling, ang aming pamilya Zhao ang makakakuha ng kredito. Ginoong Zhao, ako po ang magiging garantiya para sa binata. Naniwala na ako sa kaya ni Ginoong Xiaohan, ilang magagamot. Sage, dahil napakalakas ng tiwala ninyo sa kanya. Dadalhin ko na siya ngayon sa mansyon ng tagapangalaga. Kung gagaling mo talaga ang tagapangalaga, siguradong yayaman ka. Pero kung hindi, sa kulungan ka mag-isang buhay. Huwag kang mag-ambisyon sa mga pangako mo. Gumaling ang tagapangalaga, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin si Binibini Zong. Lola Zong, 3 araw lang ang hiling ko. 3 araw. Ipapakilala ko sa inyo ang tagapangalaga. Para paunahan ang kasal namin ni Binibini Zong. Hintayin niyo na lang ang pamilya Zong. Ang ganda ng daloy ng hangin dito. Talagang magandang lugar. Pero, sa pamamagitan ng pangitain ng batas. Dilat. Ang silid ng tagapangalaga. Nasa 3 kwarto sa kaliwa pagpasok, di ba? Dati, ito ay isang napakagandang lugar. Pero nasira na ang daloy nito at ngayon, ito na ang pinakamalagim na lugar. At ang tinitirhan ng tagapangalaga ay mismong sentro ng lagim na yon. TSK, anong panahon na? Ginagamit mo pa rin ang mga lumang pamahiin tungkol sa Feng Shui? Ikaw na ang magsabi. Di ba mula nang pumasok ka sa mansyong ito? Lalong humihina ang pakiramdam mo araw-araw. Paano mo nalaman yan? Napalibutan na ito ng masamang espiritu. Kapag matagal ka rito, natural lang na masisira ang kalusugan mo. Mahina ang resistensya mo, magkakasakit ka. Ngayon, sasabihin mo pa bang pamahiin lang ang lahat ng ito? Mga kinaugaliang paniniwala lang. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakikita ko na may konting buhay pa ang tagapangalaga, pero hindi na magtatagal. Umalis na tayo. Mga walang kwentang doktor. Lahat tayo mga walang kwentang doktor. Lumabas kayo. Kasama ko, siyam na kilalang propesor ng Western Medicine. 8 na sa amin ang pinalayas ninyo. Mga kilalang propsor. Mga bobo lang kayo. 7 araw na, hindi pa rin ninyo malaman kung ano ang sakit ng lolo ko. Lolo ko'y nanghihina. Halos balat at buto na lang. Binibini, sa totoo lang po, kailangan ninyong tanggapin ang katotohanan. Umanaw na po si Ginoong Zhao. Huwag na natin siyang guluhin pa. Mga kasinungalingan. May hininga pa ang lolo ko. May pag-asa pa siya. Ngunit brain dead na po si Ginoong Zhao. Sa medical na pananaw, patay na po siya. Kahit na ang Diyos mismo ang bumaba, hindi niya maaring gamutin iyon. Ang simpleng sakit na ito, hindi na kailangan ng Diyos na bumaba. Sino ka? Ang yabang mo. Zhao Junji, sino na naman ang dinala mo rito? Simpleng tagapagmana ng tradisyonal na medisina, kaya ko itong gamutin. Binibini, sinabi niyang garantisadong gagaling ang Panginoon ng lungsod. Kung hindi, bahala kayo sa kanya. Kalokohan. Tradisyonal na medisina ay panloloko. Brain dead na si Ginoong Zhao. Huwag maghusga ng maaga kung kulang ang kaalaman. Baka mamaya mapahiya ka, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Sinasabi mo kulang ang kaalaman ko? 30 taon na nagpa-practice. Lahat ng sakit nakita ko na. Mas marami pa ang pasyenteng nailigtas ko kaysa sa kinain mong kanin. Anong kinalaman ng tagal ng pagdodoktor sa husay? May pag-asa pa ang sakit ni Ginoong Zhao.
Ngunit pinapayuhan mo si Binibini na sumuko. Hindi ba't panlilin lang yon? Huwag kang makalat ng kasinungalingan dito. Tingnan kita, ang bata mo pa. May lisensya ka ba? Ilang taon ka nang nagpapagamot? Hindi mo pa nga nakikita mismo si Ginong Zhao. Makakapagamot ka na? Lipas na sa panahon ang tradisyonal na medisina. Kahit ang pinakasimpleng operasyon, hindi ninyo magawa. At asahan mo pang gamutin niya si Ginoong Zhao? Talaga bang sigurado kang gagaling ang lolo ko? Ang Panginoon ng lungsod, hindi ba'y parang yelo ang kanyang mga paa? Hindi mainitan, habang ang noo niya ay lagnat ng lagnat. Paano mo nalaman? Swerte lang ba? At alam ko rin, Binibini, nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't madalas kayong nahihilo, nahihirap ang huminga at masikip ang dibdib? Parang laging inaantok. Ngayon mo lang sinabi. Parang ganun nga. Binibini, malinaw na ito ay labis na pagkapagod. Kailangan kong bigyan siya ng gamot kaagad. Hindi labis na pagkapagod, masamang espiritu ang pumasok sa katawan. Isang simpleng sakit lang ito. At sinasabi mo pang masamang espiritu? Sa tingin ko, ang tradisyonal na medisina ay puro salamangka. Laging iniugnay sa sobrenatural. Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Panoorin mo. Nawawala ang pagod ko. Parang bagong tawa ko. Wala na ang hilo. Yung sinabi mong pumasok ang masamang hangin. Yung lolo ko. Si Lolo Zhu inusog siya. Inusog. Inusong? Ano ba to? Panahon pa ng mga engkanto. Nagkakalat ka pa ng mga pamahiin dito. Katarantaduhan. Nagpapanggap kang mangkukulam. Tumahimik ka nga. Doktor, tuloy lang po. Ang disenyo ng bahay ng tagapangalaga, pinlano ng dalubhasa. Dapat ay nakakapit dito ang swerte at kasaganaan. Pero ngayon, sira na ang disenyo. Dito na kumapit ang masama. Naging mapanganib na lugar na ito. Alam ko na kung saan nanggagaling ang problema. Binibini, saan nanggaling ang larawang ito? Ipinadala lang ito ilang araw ang nakalipas. Hindi namin alam kung kanino. Mahilig kasi sa antigo ang lolo ko, kaya itinabi niya. Sa susunod, huwag na kayong tumanggap ng galing sa di kilala. Dito sa larawang ito nagmula ang sakit ni Lolo Zhu. Kakakantahan mo lang kami. Paano naman magkakaugnay ang sakit ni Lolo Zhao at isang larawan? Nagsunog ng sarili ang larawan. Anong klaseng panlilin lang yan? Panandaliang salamang ka lang yan. Kahit sinong manlilin lang sa kalsada, mas magaling pa sa kanya. Ang lakas ng loob ng walang alam. Ikaw nga, gawin mo. Binibini na wala na ang masama. Pwede na nating puntahan si Lolo Zhu. Doktor, may pag-asa pa ba ang lolo ko? Si Lolo Zhu parang kadilang malapit ng maupos. Kung nagtagal pa ng konti, kahit ang Diyos ay hindi na makakatulong. Binibini, pakikuha po ng isang pirasong lubid. 4 na kahoy na insenso at bigas na malakit. Sa lalong madaling panahon. Panghuhula lang yan, hindi pang paggamot. Ang dami mong sinasabi. Kung ayaw mo, ikaw na ang mag-alaga. Saglit lang, doktor. Sumama ka sa akin. Hoy, bata. Sabihin ko sa'yo, ang tradisyonal na medisina ay walang kwenta. Nadaya mo si Miss, pero hindi mo ako maloloko. AME. Nakalimutan mo na sino ka sa gatas ng banyaga. Lele, ang mga bagay na iniwan ng ating mga ninuno ay may sarili nilang misteryo at kahalagahan. Mga ninuno, AME. Ang mga iniwan nila ay mga pamahiin at paniniwala ng mga matatanda lang. Ang tradisyonal na medisina ninyo ay paluloko lang sa mga tao. Basura lang ng kultura. AME. Kapag na-cure ko na si Emma Zhu, papaluhodin kita para humingi ng tawad sa tradisyonal na medisina. Mga kasinungalingan lang yan. AME. Ang sakit ni MR Zhao. Kahit modernong medisina sa abroad, hindi kayang gamutin ito. Walang sinuman sa mundo ang makakapagpagaling nito. Tignan natin. Doktor, handa na ang lahat ng kailangan mo. Sindihan ang 4 na piraso ng insenso at itusok sa 4 na sulok ng kwarto. Gamitin ang lubid para itali si Emma Zhu sa kama. Bakit? Magkakaroon siya ng matinding panginginig. Mas madaling makontrol kung nakatali. Miss, parang hindi naman ito paggagamot ang ginagawa ng batang ito. Ito ay paglapastangan sa katawan ni MR Zhao. Iminumungkahi kong dakpin agad ang manggagaway na ito at ikulong. Tumahimik ka.
Gumagalaw na ang lolo ko. Impossible yan. Siguro last breath na lang yan. Patay na ang utak ni Emar Zhao. AME. Tangang doktor. Lumabas ka. Doktor, ang lolo ko. Delikado ang kalagayan ni Emazu. Napakaraming masamang hangin sa katawan niya. Hahayaan ko munang lumabas ang lahat ng yon. Bulong ng mahiwagang salita para sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Lolo, nabuhay ka na talaga. Nabuhay si Lolo Zhao. Panaginip lang ba ito? Patay na ang tao. Nabuhay pa? Nauhaw ako. Gusto kong uminom. Nauhaw ako. Tubig. Dahan-dahan, lolo. Ako, ano ba ang nangyari sa akin? Lolo, may kakaibang sakit ka. 7 araw kang walang malay. Sinabi ng mga walang kwentang doktor na patay na ang utak mo. Buti na lang dumating ang batang manggagamot na ito at nailigtas ka. Hindi ko akalain na may ganitong dalubhasa sa lalawigan ng ula. Ngayong gumaling na si Lolo Zhao, alis na muna ako. Hinto. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Naalala mo pa ba ang sinabi ko kanina? Ano ba ang gusto mo? Sino ang naghamak sa ating mga ninuno kanina? Sino ang nagsabing mandaraya at basura ang tradisyonal na medisina? Ako. Paumanhin. Makitid ang pangunawa ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa ating mga ninuno at tradisyonal na medisina. Ako ay isang taksil. Hindi ko dapat ininsulto ang tradisyonal na medisina. Lalong hindi ko dapat kinainisan ang karunungan ng ating mga ninuno. Ang tradisyonal na medisina ay dangal ng buong bansang dragon. Umalis ka na. Brod, may sasabihin ako sa iyo ng pribado. Tagapangalaga. Kung wala ng ibang bagay, alis na muna ako. Sage, umalis ka na. Isang utang na loob ito sa pamilya Zhao. Ginamot ko ang tagapangalaga. Lumayo ka kay NJ Zong. Siyempre, huwag kang mag-alala, Ji Xiaohan. Lolo, mag-usap muna kayo. Ihahanda ko ang pasasalamat para sa manggagamot. Par, kung hindi ako nagkakamali. Ikaw ang santo ng medisina na makalangit na pintuan, di ba? Paano mo nalaman, Dino? Matandang kaibigan ko ang nakaraang santo ng medisina ng pintuang iyon. Malamang ikaw ang kanyang tagapagmana. Ano nga ulit ang pangalan mo? Par? Ako si Wang Han. Narito ako sa ngalan ng aking guro upang espesyal na gamutin ang iyong sakit. Ay, Xiaohan, tawagin mo na lang akong Tio Zhao mula ngayon. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari sa sakit ko? Yuzu, ang problema ay nanggagaling sa matandang pintura sa iyong sala. Nakuha ko lang yon nang hindi sinasadya. Dahil gawa ito ng isang tanyag na pintor at may malalim na kahulugan. Ipinaskin ko na lang sa sala para pagmasdan. Walang duda, tunay na obra maestra yon. Pero may gumawa ng masama dito, sinadya upang ipahamak ka. Kung nandoon pa yon sa loob ng 1 buwan, lahat sa pamilya Zhu ay mamamatay dahil sa masamang espiritu. Nasaan na ang pintura? Nasira ko na. Sino ba ang hayop na yon na nangahas na gumawa nito sa akin? Nangahas pang patayin ang buong angkan ng mga Zhao. Yuzu, may mga taong ba na inapi mo o kinagalitan? Buong buhay ko, naglingkod ako sa bansa at sa mga tao. Mabait ako sa lahat. Hindi ko inakalang sa pagtanda ko. May mga taong maglalansi sa akin. Yuzu, may naisip akong paraan. Nanay, ngayong si Gi ang kumilos. Tiyak na hindi na abutin ng gabi ang matandang hayop na si Zhao Nanchen. Gi. Talaga bang gagaling ang kakaibang sakit ko sa abo ni Zhao Nantian? Napaka-espesyal ng katawan ni Zhao Nanchen. Mabuti kong sinuri ang kanyang kapalaran at oras ng kapanganakan. Kung ang kanyang abo ang gagamiting pampasigla sa gamot. Tiyak na gagaling ang sakit ni Lola. Ito ang utos mismo ng soberanong Panginoon. Ang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ulap ay mula sa angkan namin. Kapag namatay na ang matandang hayop na si Zhao Nanchen. Ang aming angkan na ang akyat sa kapangyarihan. Ha 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 ha! Impossible. Gi, ano ang nangyari sa iyo? Mukhang hindi lang nasira ng mga Zhao ang sikretong sining ko, kundi nagdulot pa ito ng matinding paghihirap sa akin. Sino pa bang makapangyarihang tao ang mas mahusay kaysa sa iyo? Gi, Kung tama ang hinala ko, isa itong makalangit na manggagamot. Sila ang kumilos.
makalangit na manggagamo. 7 araw na kaming naghihintay dito sa Wang family. Akala namin malapit nang mamatay si Zhao Nanchan na matandang iyon. Ngunit nakahanap pala sila ng makalangit na manggagamot. Hindi na ako makapaghintay pa. Malubha na ang sakit ko. Kung wala ang abo ni Zhao Nantian bilang panghanda sa gamot, hindi ako abutin ng 1 buwan. Lola Wang. Mukhang talagang matibay ang kapalaran ni Zhao Nanchan. Sa proteksyon na makalangit na manggagamot, wala akong magagawa laban sa kanya. Wala na bang ibang paraan, Gi? May 2 pa, ngunit parehong napakahirap gawin. Gi, pakisabi ng mabuti. Kung maanyayahan natin ang makalangit na manggagamot na lumabas, tiyak na magagaling ng lubusan ang sakit ni Lola. Paano natin siya maabot? Pera lang ang katapat. Marami kaming pera. Gagastusan ko ng malaki ang pagpapagamot niya. Napakayabang na makalangit na manggagamot. Napakahirap siyang pakiusapan na lumabas. Ano naman ang pangalawang paan? Lola, gagamit ako ng isang mapanganib na ritual para ilipat ang iyong sakit. Sa katawan ng iyong pinakamalapit na kadugo. Sa gayon, ikaw ay gagaling ng lubusan. Ngunit ang iyong pinakamalapit na kadugo ay tiyak na mamamatay. Nanay, huwag mo akong tingnan. Ako ang nagpapatakbo ng lahat ng negosyo ng pamilya natin. Ayoko namang mamatay, Nay. Walang kwentang anak. Nga pala, Nay. May kapatid pa ako, di ba? Yung pinalayas mo sa pamilya, 20 taon na ang nakalilipas. Yung sumuko sa buhay at naging lalaking asawa na tumira sa pamilya ng babae. Si Wang Changping. Gi, may naisip na akong angkop na tao. Changting. Hanapin mo ang kapatid mo. Pangakuan mo ng magandang kapalit. Papayagin mong bumalik siya sa pamilya. Sej, Nanay, alis na ako. Alis na ako. Lolo, Ginoong Xiaohan, papasok na po ako. Ano ito? Access card ito sa Heavenly Palace, pinakamahal na kondo sa Cloud Province. Ito naman ang deed of sale. Pirmahan na lang po ninyo rito. Paggamot ko, maliit o malaking bayad, walang problema. Nakadepende sa tadhana. Pwedeng piso, pwedeng 100,000. Walang halaga sa akin ng pera. Kung malaman ng mga taong gustong sirain ako, na si Ginoong Piao Han ang nagpagaling sa akin, baka siya ang pag-initan nila. Ting, magpalabas ka ng balita. Sabihin mo na ang makalangit na manggagamot ang nagpagaling sa akin. At sabihan mo rin si Zhao Junji na huwag magsalita tungkol kay Xiao Han. Opo, Lolo. Xiao Han, ito naman ang apo kong si Zhao Tingting. Mukhang bagay kayo. Ipapakasal ko siya sa'yo. Lolo, ang bilis naman po. Si Xiao Han ay isang bihirang lalaki. Kung hindi mo agad kukunin, baka maagaw pa siya ng iba. Lolo, bigyan niyo naman po ako ng oras mag-isip. Tito Zhu, binibining Zhu, pasensya na po. May mahal na po ako. Sino kong babae ang napusuan ni Ginoong Xiao Han? Mas magaling pa ba siya sa apo ko? Zongtong po ang pangalan niya. Siya ang heres ng pamilyang Zong sa Seaport City. Nagmamahalan po kami. Pero hindi po pumapayag ang pamilya niya. Ano? Ang pamilyang Zong? Ganoon ba sila kabobo? At ayaw pa nila sa'yo? Sa galing ni Ginoong Xiao, Han sa medisina. Isang karangalan na mapili ang anak nilang babae. Swerte nila kung ikaw ang magiging manugang. Ipapakita ko sa pamilyang Zong ang tunay kong kakayahan. Tito Zhu, binibining Zhu, aalis na po muna ako. Ting, ihatid mo si Ginoong Xiao Han pauwi. Ginoong Xiaohan, sa galing mo sa panggagamot, hindi talaga bagay sa'yo si Binibining Zhongtong. At saka, bulag ang pamilya nila sa tunay mong halaga. Kung gusto mo, handa akong pakasalan ka. Ako naman sa among Pilyo. Masyadong mataas ang estado mo para sa isang tulad ko. Wala akong pakialam sa pinanggalingan mo, Ginoong Xiaohan. Kung patuloy pa ring magmamatigas ang pamilya nila, bumalik ka lang sa akin. Salamat. Lao Wang, ang tagal na ni Xiaohan. Dapat nakabalik na siya mula sa paghingi ng kamay sa pamilya Zhong. Ay, naku, may pinag-aalan na ang ating Xiaohan ngayon. Baka naman, iniimbita siyang maghapunan ng pamilya Zhong. Tama, si Xiaohan nga, ang pinakamagaling sa pamilya nating Chu. Pero, Lao Wang, masasabi kong maganda ang palasa ko nang pinili kitang asawa. Mukhang nakabalik na si Xiaohan mula sa pag-a-apply. Ha ha ha. Kuya, Changping. Mahigit 20 taon na tayong hindi nagkikita. Tol, Hindi mo ba ako papapasukin para makapagpahinga? Ha ha ha. Honey, sino ito? ikaw ang misis, di ba? Haha, huwag kang mahiya. Ako ang kuya ni Changping. Mula sa pamilyang Wang ng lalawigan ng ulap. Ang pamilyang Wang, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lalawigan ng ulap. May alam ka rin pala, Day. Hoy, Changping, sumama ka na sa akin pabalik sa pamilya Wang. Miss na miss ka na ni inay. Kuya,
ang tagal na noon. Ayokong maging kahihiyan sa pamilya Wang. At saka, si inay mismo ang nagpalayas sa akin noon. Kalokohan! Kaya nga ako naparito, para isama ka pabalik at ipagmalaki sa angkan. Alam mo naman ang ugali ni inay. Halika na, sumama ka na. 20 taon na. Naitayo ko na ang buhay ko dito sa Haicheng. Ang Haicheng ay paangkuting lang kumpara sa lalawigan ng ula. Anong kinabukasan dito? Halika, bumalik tayo sa pamilya Wang. Kuya, dito sa Haicheng. Pinagpapahinga na ako ng anak ko. Changqing, ang anak mo. Si Wang Han ang pangalan, di ba? Narinig ko na ngayong araw lang, nag-apply siya sa pamilya Zhong. At agad tinanggihan ng matriarka ng pamilyang Zhong. Ano? Nag-apply si Xiaohan? At tinanggihan ng matriarka ng pamilyang Zhong? Tutu! Dahil lang sa hamak na pinagmulan niya. Hinamak siya ng matriarkang Zhong sa harap ng lahat ng panauhin. Grabe, nakakasira ng pagkatao. Ha. Sa harap ng pamilya namin, ang mga Zhong ay wala talaga. Basta't miyembro ka ng pamilya Wang at may pangalan ka namin. Sino pa sa lalawigan ng ulap ang maglalakas loob na hamakin ang anak mo? Mabuti. Sasama ako sa iyo pabalik sa pamilya Wang. Yan ang tamang desisyon. Ahahaha. Ana. Hahaha. Umuwi si Xiaohan. Nay, nasaan si tatay? Kinuha ng tiyuhin mo ang tatay mo. Nasa pamilya Wang na sila ngayon. Anong pamilya Wang? Wala naman akong tiyuhin. Pambihira ang pinagmulan ng tatay mo. Galing siya sa pangunahing pamilya sa lalawigan ng ulap. Siya pa ang tunay na anak na matriarka ng pamilya Wang. Galing pala ang tatay ko sa pamilya Wang sa lalawigan ng ulap. Hindi niya kailanman nabanggit. Mahigit 20 taon na nang palayasin siya ng pamilya Wang, sabi ng tatay mo. Ngayon lang siya sinundo para kilalanin bilang tunay na miyembro. At nangako pa ang pamilya Wang ng maraming pabor sa atin. Mahigit 20 taon na. Ni minsan hindi nagpakita ng pagmamalasakit ang pamilya Wang sa tatay ko. Bigla-bigla na lang nila siya sinundo. Tiyak may masama itong balak. Hindi pwede, pupunta ako doon. Nay, ito si Changqing. Ay, ang bunso kong anak. Noon, nagkamali ang ina mo at pinalayas ka. Nitong mga araw. Ang hirap-hirap ng pinagdaanan mo sa labas, di ba? Tingnan mo, napakapayat mo na. Nay, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng diretso. Changping, nagkasakit ang ina natin dahil sa labis na pangungulila sa'yo. Ngayon, ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanya. Nay, pero hindi naman ako marunong na medisina. Pero ang apo mong si Xiaohan, marunong siya. Papuntahin ko siya para gamutin ka. Hindi ba't kanina pa natin napag-usapan ito? Nay, ikaw lang ang makakapagpagaling sa sakit mo. Inay, kuya, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang sakit ni Lola ay di na magagamot ng kaayom at bato. Pero may lihim akong paan. Gagamitin ko ang buhay mo para pagalingin ang sakit ng iyong ina. Kuya, bago tayo pumunta rito, hindi naman ganyan ang sinabi mo. Changqing, isa kang walang kwentang tao. Wala ka namang pakinabang sa pamilya nating Wang. Ang pagpapalit ng buhay mo para sa buhay ni inay, iyon ang iyong karangalan. Ayokong mamatay. Naghihintay pa sa akin si Xiaohan sa bahay. Lola Wang, kung hindi makikipagtulungan ang anak mo, ang bisa ng aking sobrenatural na paraan ng pagpapalit ng buhay ay lubhang babawasan. Changqing, ang anak mong si Wang Han ay humingi ng kamay sa pamilya Zhong. At tinanggihan siya ni Lola Zhong, kapag ang pamilya Wang ang lumabas. Hindi mangangahas ang pamilyang Zhong na tutulan ang kasal na ito. Changting, isipin mo. Sa buong buhay mo, nagampanan mo ba ang responsibilidad bilang isang ama? Kung handa kang magsakripisyo ng iyong sarili. Pangako ko, si Wang Han ay magiging isang taong magiging dakila sa lipunan. Hindi na niya kailangang dumaan sa hamak na buhay na tulad ng sa iyo. Kung mamamatay nga ako, tutuparin ba talaga ninyo ang pangako ninyo kay Xiaohan? Kapag patay ka na, kailangang kilalanin si Wang Han bilang tunay na miyembro ng pamilya Wang. Kapag ang pamilya Wang ang lumabas, hindi mangangahas ang pamilyang Zhong na tutulan ang kasal na ito. Si Wang Han ay apo ko sa dugo. Hindi ko lang siya isasama sa pamilya Wang. Bibigyan ko pa siya ng 10% na bahagi sa negosyo ng pamilya. Ano? Pumayag ka na ba? Gusto ko nang mamatay. Gi, ano pang hinihintay mo? Aray! 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 Hala! Ah! Hala! Ah! Aray! Hala! Tatay, mga hunghang kayo. Tigil na kayo. Hala! Palayasin niyo siya. Huwag kayong magpakapal. Hoy! 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 Nay! Nay! Nay!
Anong nangyari sa'yo, Nay? Tatay, kumusta ka? Mga tauhan, dakpin nyo ang gago na to. Yan ang matagal nang nawalang pamalit buhay na pamamaraan, tol. Naglakas loob kang gamitin ang buhay ng tatay ko para pagalingin ang sarili mo. Wala namang kwenta ang tatay mo. Kung ang buhay niya ang magpapagaling sakin, yun lang ang kanyang silbi. Tatay, uwi na tayo. Ako na ang magpapagamot sa'yo. Ano ang hinihintay nyo? Iwanan nyo si Wang Changting. Baliin ang mga paa ng batang to at itapon sa labas. Kung may pipigil sa pag-alis ko, babagsak siya. Matanda ka na ang nangyari ngayon. Babayaran niyo rin ang mga wang sa tamang panahon. Mga tamad, bumangon kayo at hulihin siya. Huwag nang hulihin. Binigyan ko na siya ng sumpa na siguradong ikamamatay niya. Sa loob ng 2 oras, siguradong patay na siya. Lola, kapag namatay ang anak mo, siguradong gagaling ka na. Talaga, hahaha. Xiaohan, anong nangyari sa tatay mo? Maayos naman siya bago pumunta sa mga wang. Mga hunghang na mga wang. Gagamitin nila ang buhay ng tatay ko para pahabain ang buhay nila. Impossible naman yun. Nung dumating dito ang kuya ng tatay mo kanina, mabait naman siya. Ili! Mga hayop na mukhang tao lang ang mga yon. Nay, ilapit mo si tatay sa sopa. Ako na ang magpapagamot sa kanya. Baka mahuli na tayo. Xiaohan, anong nangyari sa'yo? Ang sama ng pamilyang Wang. Nilason pa nila ang tatay ko. Gi, anong nangyari? Hindi, impossible. Paano niya naiputol ang nakamamatay kong sumpa? Iyak na siya na naman ang santo na medisina ang kumilos. Nay, anong nangyari sa'yo, Nay? Nay, malubha na ang lagay ni Lola Cielo. Nay, anong nangyari sa'yo, Nay? Nabiktima rin siya ng pabalik na epekto ng sumpa. Kung hindi agad malulunasan ang kakaibang sakit na yan sa kanya, baka hindi na siya abot ng 7 araw. Bakit hindi mo siya gamutin? Di ko kaya. Sa ngayon, tanging ang santo na medisina lang ang makakapagpagaling niyan. Magpapahanap na ako kung nasaan siya. Umalis ka. Ay naku, hanggang kailan pa ba tayo maghahatid ng pagkain? Ang buto-buto ko na, ay, parang maghihiwa-hiwalay na, hahaha. Nay, 2 araw pa lang tayo naghahatid. Ha? 3 taon pa natin tong kailangang gawin. Ay, sino na kaya ang magliligtas sa atin? Diyos ko po. Hahaha. Ay. Narinig ko na si Wang Changping ay asawa ng anak ninyo. Sino ka? Ako? Ako ang puno ng pamilyang Wang sa lalawigan ng Ulap. Ang pamilyang Wang ang pinakamakapangyarihang angkan sa lalawigan ng Ulap. Wala kaming kinalaman sa mga pamilya tulad ng Wang. Wala kaming koneksyon sa kanila. Panginoong Wang, ano po ang pakay ninyo sa amin? Pumunta ako rito sa lungsod ng dagat para hanapin ang santo ng medisina. Tulungan niyo akong maghanap sa kanya. Kapag natagpuan natin siya, bayaran ko ang utang ninyo sa pamilyang Zhong. Maaring maging mga alipin ng pamilyang Wang ang pamilyang Chu. May ganoong klaseng swerte. Nay, kung makikisama tayo sa Wang, ala na tayong katatakutan sa Zhong. Wala na tayong kailangang ihatid na pagkain. Sige, hahanapin na natin ang santo ng medisina. Ito ang numero ng telepono sa itaas. Anong ginagawa ninyo, Tito Zhu? Xiaohan, gumaling na ang sakit ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Tingnan mo kung sino ang dumating. Master, bumaba ka rin ng bundok. Tumanda na ang master mo, gusto na ring maglibot-libot. Xiaohan, may ipapamana ako sa iyo. Ang kautusan ng makalangit na manggagamot. Master, ito ba ang sagisag ng makalangit na manggagamot? Mula ngayon, ikaw na ang makalangit na manggagamot. Salamat, Master. Xiaohan, tungkol sa tunay na salarin na nagbabalak laban sa pamilya Zhao, may nahanap ka bang bakas? Ang tunay na salarin ay malamang ang pamilyang Wang. Ang pamilyang Wang ng lalawigan ng Ulat? Tama. Mayroon silang isang manggagamot na sige, napakagaling. Ginamitan nila ang tatay ko ng pampalit buhay at sumpa. Pampalit buhay? Alam ko na kung sino siya. Master, sino ang taong iyon? Nag-aal din siya ng medisina sa pintuan na makalangit na manggagamot. May tuturing mong tiyuhin mo sa pagtuturo. Masama ang kanyang puso. Mahilig sa masasamang salamangka.
Aya't pinalaya siya sa pintuan na makalangit na manggagamot. Kaya't lumabas din pala siya sa pintuan. Dahil isang tiwali mula sa pintuan ang gumugulo. Nararapat akong maglinis ng aming hanay. Baka ako pa maging pabiga. Xiaohan. Pagkatapos ng 3 araw, maghahanda ako ng espesyal na piging para sa iyo. Ano sa palagay mo? Salamat, Tito Zhou. Maaaring samantalahin ang piging na ito upang sabay-sabay na hulihin ang mga multo at demonyong ito. Kung ang pamilyang Wang nga ang nasa likod nito, mahihirapan tayo. Bakit? Xiaohan, hindi mo alam. Ang mga ninuno ng pamilyang Wang ay may malaking kontribusyon sa bansa. Nangako ang soberanong Panginoon. Ang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ulap ay tiyak na isang Wang. Maliban na lang kung ang susunod na tagapangalaga ay isang Wang, at handang tumulong sa atin laban sa pamilyang Wang. Si Xiaohan ay isang Wang. Hayaan na lang siya ang maging susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ulap. Master, huwag ninyo akong biruin. Wala akong karapatan para maging tagapangalaga ng lalawigan ng ulap. Bakit wala kang karapatan? Nagpagamot ako sa soberanong Panginoon. May utang na loob siya sa akin. Ako ang magsasabi nito sa soberanong Panginoon. Pupunta na ako ngayon upang sabihin sa soberanong Panginoon at irekomenda si Xiaohan bilang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ulap. Maraming salamat, Master at Tito Zhou. Nanay, ang tagapangalaga ng lungsod mismo ang nagpadala ng imbitasyon sa atin. Anong imbitasyon? Sa 3 araw, sabi ng tagapangalaga, maghahanda ng piging para sa santo na medisina. Malaking pasalubong sa santo na medisina. Ilang taon na? May asawa na ba? Wala pa. Sakto naman. Halos kapareho ng edad ng ating si Tongtong. Tamang edad na para mag-asawa ang santo na medisina. Dapat gawin ng pamilya Xiong ang lahat ng paraan para maging apo natin siya sa tuhod. Nanay, nangako na ako kay Ginoong Xiaohan na ipapakasal ko sa kanya si Tongtong. Paano mo naman ituturing si Tongtong na pangkalakal? Tumahimik ka. Ipapakasal mo pa sa isang hamak na tao si Tongtong. Mag-isip ka sa iyong silid. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ng pamilya Xiong. Lola, ako ang bahala sa pag-aasawa ko. Tadhana ng babaeng Xiong, magpakasal para sa angkan. Kung di susunod, babaliin ko binti mo at ipapadala sa santo ng medisina. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang babae ko? Ginoong Xiaohan, gusto akong ipakasal ng lola ko sa santo ng medisina. Ayoko magpakasal. Natatakot ako baka baliin niya ang mga binti ko. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang makakapilit sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, hamak na tao. Paulit-ulit mong sinisira ang pagkakataon ni Tongtong na makapangasawa ng mayaman. Lumabas ka na ng bahay ng pamilya Xiong. Matandang ginang, narito ako ngayon upang humingi ng formal na kamay. Nang binili ni Song, ang kasal ay sa 3 araw mula ngayon. Hindi ka karapat-dapat para sa aming Tongtong. Ang aming Tongtong ay para lamang sa isang tunay na dragon. Ako ang gumamot sa kakaibang sakit ng tagapangalaga. Sa tingin ba ng matandang ginang, karapat-dapat na ba akong tawaging dragon? Iw, ang santo na medisina ang gumamot sa tagapangalaga. Iyan ang mismong sinabi ng tagapangalaga sa publiko. Wang Han, ikaw na hamak na tao. Huwag mong angkinin ang mga nagawa ng santo na medisina. Iw, nakakahiya ka. Ang santo na medisina ang tunay na dragon. Siya lamang ang karapat-dapat na maging apo ko sa tuhod. Hahaha. Nakita na ba ng pamilya Zong ang santo ng medisina? Huwag kang makialam. Makikipagkita kami sa santo na medisina mamayang gabi para pag-usapan ang kasal. Binibini Zong, hintayin mo ako sa loob ng 3 araw. 3 araw lang, sasaluhin kita ng may buong karangalan. At saka, excited akong makita kayong magmakaawa sa santo ng medisina. Nay, nakuha ko na ang impormasyon. Nakatira ang santo na medisina sa pinto ng banal na bundok sa Cloud Peak Manor. Yan ba ang villa na ipinagkaloob ng soberanong Panginoon sa tagapangalaga? Ay, nainig ko kagabi. Matagal nang ipinagkaloob ng tagapangalaga ang villa sa santo na medisina. Hindi pangkaraniwan ang santo na medisina. Kahit ang tagapangalaga ay iginagalang siya. Bilisan nyo, paliguan at bihisan si Tongtong. Mamayang gabi, pupunta ang pamilya natin sa pinto ng bundok na banal. Sig. Ang matandang babae ng pamilyang Zhong na Seaport, dumudulog para makipagkita sa santo na medisina. Ang apo kong si Zhongtong ay may kagandahang walang kapantay. Siya ang pinakamaganda sa Seaport. Iaalay namin siya sa inyo para sa magandang ugnayan. Lola, wala akong papakasalan kundi si Wang Han. Tumahimik, kalimutan mo yung hamak na yon. Ang santo ng medisina ang tunay na hari. Kung maitutulak natin siya, ang pamilya natin ay tiyak na angat ng husto sa lipunan. Kung ganyan kayong mga mapagmataas at mapagkunwari, magluhod kayo sa labas. Santo ng medisina, 3 oras na kaming nakaluhod dito. Nakikiusap kami, pakinggan niyo po kami. Salamat sa santo ng medisina sa pagbibigay pansin sa aming pamilya. Xiaohan, nahuli ko na ang traidor ng pintuan na makalangit na manggagamot. Siya yon. Kahapon, tumulong siya sa pamilyang Wang para saktan ang tatay ko. Ginoong Wang Han, talagang di ko alam na kayo pala ang kasalukuyang santo na medisina ng pintuan. Kung alam ko lang, kahit 10 buhay ang ibigay sa akin,
Hindi ko gagawin yon sa inyong ama. Sagutin mo. Ang kakaibang sakit ni tagapangalaga Zhu noon. Ikaw ba ang nasa likod niyon? Ako ang gumawa, pero pinilit lang ako ng mga wang. Patawarin ninyo ako. Hindi na ako ulit. Totoong hindi na talaga. Salot ka. Puro kasamaan ang ginagawa mo. Dinungisan mo ang pangalan ng pintuan na makalangit na manggagamot. Tito Zhu, ano ang dapat na parusa sa kanya ayon sa batas ng lunggo? Ayon sa batas ng lungguo, karapat-dapat siyang mamatay. Kung may ebidensya ka, maari kang patawarin. Pinagplanuhan nila ang pagpatay kay tagapangalaga ng lalawigan ng ula. Ako ay lihim na nag-record gamit ang cellphone ko. Kapag namatay na ang matandang Zhao Nanshan. Ang aming pamilyang wang ang agad na angat. Hahaha. Tito Zhao, napatunayan na ang kasalanan ng mga wang sa inyo. Ang gina ito. Ano ang gagawin niyo sa kanya? Hindi papatayin, ngunit parurusahan. Wasakin ang kanyang lakas. Itapon siya palabas ng lunggo. Salamat sa Panginoon ng lungsod sa pagpapatawad. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa Santo ng Medisina sa pagpapatawad. Xiaohan. Pero may mabuting balita ako sa iyo. Anong mabuting balita? Sa handaan ng Santo ng Medisina, ipinangako ng soberanong Panginoon na ikaw ang itatalaga bilang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ula. Maraming salamat, Tito Zhao. Nanay, may nakuha na ang mga Chu tungkol sa santo ng medisina. Nakatira siya sa Fengshan Shenkwe, sa lungsod ng ula. Totoo ba ito? Aalis na agad ang mga wang. Gagawin namin ang lahat para pagalingin ang aking kakaibang sakit. Hahaha. Nga pala, nanay, nasaan si Gi? Buong araw ko na siyang hindi nakikita. Malamang umalis na. Walang kwenta rin naman siya. Hayaan mo siyang umalis. Anging ang santo ng medisina ang tunay na manggagamot. Nanay, yung matandang Zhao Nanshan. Maghahanda siya ng piging para sa santo ng medisina pagkatapos ng 2 araw. Sa araw na yun din, magbibigay ng gantimpala ang soberanong Panginoon. Lalabas din ang atas para sa susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ula. Pinagpala ang aming pamilyang wang. Hahaha. Dobleng biyaya. Ako ang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ula. Sa piging na ito, kailangang magningning ang aming pamilyang wang. Hahaha. Hoy! Magaling ang ipinakita ng inyong pamilyang Chu sa pagkakataong ito. Ito ang 3 imbitasyon. Pa sa piging ng Santo ng Medisina. Pagkatapos ng 2 araw, magsuot kayo ng disenteng dami at dumating ng maaga. O, binibigyan kita, matandang babae. Santo ng medisina, ako ang matanda ng pamilya Wang. Nakikiusap, gamutin mo ang kakaibang sakit ko. Kapag ang Wang na ang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ulap, iyak na magkakaroon ng malaking pasasalamat. Sa piging ng santo ng medisina, ako mismo ang gagamot sa iyo. Salamat sa dakilang biyaya ng Santo na medisina. Ito si matandang babae Wang, magmamano ako sa iyo. Parang pamilyar ang boses na yan. Parang si Wang Han na hamak na hayop. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pinagpipitaganan kahit ni Zhao Nantian ang Santo ng medisina. Paano siya may uugnay sa hamak na hayop na yon? Mabilis, magmano ka para humingi ng tawad sa Santo na medisina. Magmano. Nagkamali ako sa aking mga sinabi kanina. Patawarin mo ako, santo ng medisina. Sino ang may karapatang umupo rito? Sinong hamak na tao? Ang pamilya Chu ngayon ay masuporta ng unang pamilya ng lalawigan ng ulap. Ang pamilya Zhong ninyo ay mga ahas lang sa sariling lungga sa Haicheng. Huwag kang mag-ingay sa piging ng santo ng medisina. Ang piging ng Santo ng Medisina ngayon, bawat isa sa inyo ay personal na inayos ng tagapangalaga. May reklamo ba kayo? Pero, nakakasuya talagang makisalo sa mga nagde-deliver ng pagkain. Sino ang sinasabi mong nakakasuya? Tingnan mo ang sarili mo. Ano? Matandang gago. Binalatuhan mo ako. Ako na ang magdidisiplina sa iyo para sa mga magulang mo ngayon. Matandang hayop. Sinampal mo ako. Bruha ka. Sinampal mo ang nanay ko. Putang ina. Sinampal mo ang anak ko. Wang Han, ito ay welcome party para sa Santo na Medisina. Nakapasok ka pa rin para mag-propose kay Binibining Zhong. Tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin. Sa tingin ko, kulang pa ang pagde-deliver ninyo ng pagkain.
Ano ang masama sa pagde-deliver ng pagkain? Dahil magaling kami. Kami ay tinanggap na ng unang pamilya ng lalawigan ng ulap. Aso lang naman kayo ng pamilya Wang, di ba? Ano kung aso? Gusto ng marami maging aso ng Wang pero hindi nila magawa. Ganyan talaga ang mga katulad ninyo. Wala akong oras sa mga aso. Binibining Zong, pakasalan mo ako. Bastos. Pumayag na ang santo na medisina na pakasalan ang aming si Tongtong. Wang Han, naglakas loob kang magpropose kay Tongtong sa piging na santo. Binibining Zong, sinabi ko pagkalipas ng 2 araw, papakasalan kita ng marangya. Naalala mo ba? Ginoong Xiaohan, naaalala ko. Pero mali ang pinuntahan mo. Welcome party ito para sa santo ng medisina. Baka dapat umalis ka na. Natatakot ako. Anong kinakatakot mo? Ang babae ko, kahit ang santo ng medisina ay hindi makakagaw. Wang Han, magising ka na. Gusto ng santo ng medisina ang katawang nagkakahalaga ng 5 ginto ng Zhong. Kahit gusto ni santo ng medisina ang magulang mo, magmamakaawa lang sila at papayag. At ikaw, gusto mo pang pakasalan si GNG, Jong? Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong klase ka ba? Gusto mong humingi ng kamay ng anak ko sa piging na makalangit na manggagamot. Kapag nagalit ang santo ng medisina, huwag mo kaming madamay, pamilya Zhong. Lola, huwag ninyo na akong pilitin. Tumahimik ka. Ang lahat ng kinain mo, suot mo at tinitirhan mo, galing sa aming pamilyang Zhong. Ang pag-aasawa mo, dapat magdulot ng pakinabang sa aming pamilya. Kung hindi ka susunod sa desisyon ng pamilya, huwag mo na akong tawaging Nay. O, si Lola Wang pala ang dumating. Ako ang matriarka ng pamilya Chu at nagpapakumbaba sa inyo. Sa hinaharap, magtrabaho kayo ng tapat para sa aming pamilyang Wang at hindi kayo mawawalan. Maraming salamat, matandang Panginoon Wang. Sa hinaharap, anuman ang kailangan na matandang Panginoon Wang, sabihin lang. Susundin namin ng buong pamilyang Chu. Talagang magkakamag-anak ang mga daga-ahas. Wala talagang mabuting tao sa inyong mga pamilyang Wang at Chu. Akala ko sino? Si Wang Han pala ang hamak na anak ng puta. Halika rito at magpakumbaba sa lola mo. Magpakumbaba sa matandang to. Ha? Karapat-dapat ba siya? Sabihin mo, bakit kailangan kunin ang buhay ng tatay ko para pahabain ang buhay mo? Anak kita, ako ang nagpalaki sa kanya. Ang pagpapaikli ng buhay niya para sa akin ay utang niya sa akin. Ang utang dapat bayaran. Ang tatay mo ay isang walang kwentang buhay. Habang nabubuhay, wala siyang naitutulong sa aming pamilyang Wang. Ang pagpapaikli ng buhay ng tatay mo para sa lola mo ay karangalan niya. At karangalan ng buong pamilya ninyo. Karangalan ng tay. Ngayon, makikita natin kung sino ang magpapagamot sa iyo. Anak ng puta, hindi mo pa alam? Ha? Pumayag na ang santo ng medisina sa amin. Nasa piging ngayon, siya mismo ang magpapagamot sa nanay ko. AMEA. E di, maghintay tayo at makita natin. Tignan natin kung magpapagamot sa iyo ang santo ng medisina. Ang piging ngayon ay para lang sa mga kilalang tao ng lalawigan ng ula. Paano ka nakapasok? May imbitasyon ka ba? Ilabas mo at ipakita. Hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumasok dito. AMEA. Wala kang imbitasyon at matapang ka pa? Palayasin siya. Si Ginoong Xiaohan ay aking mahalagang bisita. Sino ang maglakas loob na humawak sa kanya? Ang kapal na mukha ng pamilyang Wang. Naglakas loob kayong magsalita ng ganyan kay Ginoong Xiaohan. Ang pamilyang Wang ang pangunahing angkan sa lalawigan ng ulap. Ang makapag-usap lang kay Wang Han na hayop na yon ay sapat ng karangalan para sa kanya. Ano ka ba? Naglakas loob kang mag-utos sa pamilyang Wang? Dahil apo ako ng tagapangalaga ng lalawigan ng ulap, sapat na ba yon? Ginang Zhong, hayaan ninyong manatili ako sa tabi ni Ji Chaohan bilang pangatlo. Hindi ko kailangan ng anumang titulo o katayuan. Basta't makasama ko lang siya. Ano ba to? Tunay nga bang apo siya ng tagapangalaga ng lalawigan ng ula? Parang di pa nakakita ng lalaki sa buhay niya. Paano niya nagustuhan si Wang Han? Parang nanalo lang sa loto. Ginang Zhao, si Wang Han ay isang hamak na tao lamang. Talagang di karapat-dapat sa iyong katawang nagkakahalaga ng 5 ginto. Isa lang siyang hamak na lahi sa aming angkan na Wang. Hindi tugma sa iyong kalagayan. Manok na gubat ang gustong makapares sa Phoenix. Ginang Zhu, mahal ko si Tongtong. Siya lang ang nasa puso ko. Ay, ang ingay sa labas ng pinto. Dumating na kaya ang santo ng medisina? Tara, salubungin natin. Xiaohan, huwag kang magasta. Sumama ka na sa aming pawi. Ito ay handaan na inorganisa ng tagapangalaga mismo. Kahit siyam ang buhay natin, di tayo dapat magkagulo rito. Ang tagapangalaga ay inimbitahan ang makalangit na mga gamot. Hindi si, makinig ka sa Kim, umuwi na tayo, huwag kang magulo. Tito, Ita, ako ang apo ng tagapangalaga. Ang aming panauhin sa handaang ito ay si Ji Chaohan. Ha, ang handaan ng makalangit na mga gamot ay para sa kanya. Mukhang sinisiraan niya lang ang aming Tongtong. Nagalit ang makalangit na mga gamot at gusto na siyang gawing halimbawa. Buwan, ang Panginoon ng templo ay nagsabi, katahimikan para sa lahat. Isa ang daanan. Hintayin ang oras ng suwerte. Xiaohan, umalis na tayo.
Isasara na ang daanan. Kung di tayo alis ngayon, huli na ang lahat. Nanay, tatay, maupo lang kayo ng tahimik dyan. Xiaohan, umalis na tayo, bilis. Ang upuang ito ay nakalaan para sa makalangit na mga gamot. Hamak na lahi, paano ka nakaupo diyan? Ninakaw mo ang babae na makalangit na mga gamot. Tapos inagaw mo pa ang kanyang nakalaang upuan. Wang Han, mukhang malapit ka ng mamatay. Dilatan iyo ang mga mata ninyo at tingnan mabuti. Sino nga ba talaga ang makalangit na mga gamot? Oras na ng kapalaran. Tumawag na makalangit na manggagamot. Oras na ng kapalaran. Tumawag na makalangit na manggagamot. Nababaliw na ba ito? Si tagapangalaga ng lalawigan ng ulap ang tumawag na makalangit na manggagamot. Ang kapal na mukha niya. Tumakbo pa siya papunta sa entablado. Gusto na ba niyang mamatay? Nakikipag-agawan pa siya sa makalangit na manggagamot. Ano pa nang ginagawa mo diyan? Bilis. Kunin mo si Xiaohan. Huwag kayong makalala. Kahit mamatay ako, ibabalik ko siya. Ito, tita, manood na lang kayo ng mahinahon. Si Ginoong Xiaohan ang bida sa handaan na ito. Hindi ba't lahat kayo ay narito para hanapin ang makalangit na manggagamot? Ako ang kasalukuyang makalangit na manggagamot ng pintuang makalangit. Anak ng lalaking asawa, paanong naging makalangit na manggagamot? Ha! Kung makalangit na manggagamot siya, ako na ang lolo niya. Kaya bang? Walang galang sa makalangit na manggagamot. Dalhin yan. Hampasin ng 40 bises. Dalhin nyo yan. Hampasin hanggang sa mamatay. Awa. Aray. Awa na po. Ang makalangit na manggagamot ang nagligtas sa buhay ko. Sinumang walang galang sa makalangit na manggagamot, parusahan ng batas militar. Ano, ang apo ko, ang makalangit na manggagamot? Paano siya naging makalangit na manggagamot? Hindi pwede. Impossible. Ang batong tanda ng makalangit na manggagamot ang patunay. Nagtagumpay na pala talaga ang Xiaohan nila. Siya pala ang makalangit na manggagamot? Nananaginip ba ako? Si Wang Han pala ang makalangit na manggagamot. Ako, ang matandang ito, paulit-ulit kong pinaghiwalay sila. Ako ang nagtulak papalayo sa isang partido tulad na makalangit na manggagamot. Dapat akong hampasin. 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 Ang santo ng medisina na matagal kong hinahanap ay ang mismong apo kong si Xiaohan pala. Apo kong mahal. Ang kakaibang sakit ni Lola, ikaw lang ang makakagamot. Tulungan mo na si Lola, nak. Hanggang kailan ka magmamakaawa sa hamak na ito? Ikaw, walang kwentang anak. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Dapa ka na at magmakaawa sa pamangkin mo para gamutin niya ako. Inay. Nababaliw ka na ba? Magmamakaawa ako sa sarili kong pamangkin? Kaapat-dapat ba siya? Wang Han, pakikinggan mo ako. Sa piging na ito, gagamutin mo ang nanay ko, gusto mo man o hindi. Wala kang pagpipilian. Paano kung ayaw ko? Kung hindi ka gagamot, babaliin ko ang mga binti mo para pilitin kang magsagawa. Darating na ang atas ng soberanong Panginoon. Ang susunod na tagapangalaga ng lalawigan ng ula. Sigurado ako ang mapipili. Wang Han, kahit na ikaw ang santo ng medisina, hamunin mo ang tagapangalaga ng ulap. Parang nakalimutan mo, ako rin ay Wang. Karapat-dapat akong maging susunod na tagapangalaga ng ulap. Ikaw, isang hamak na Wang, makikipagkumpetensya ka sa akin para sa posisyon. Ha? Naloloko ka na ba? May mga taong hindi alam ang sarili nilang kalagayan. Nakikipag-agawan para sa posisyon ng tagapangalaga ng ulap. Yemem, kapag nahiya ka na, huwag kang iyak. Wang Han, halika rito at gamutin mo ako ngayon din. Talagang wala kang paggalang. Tungkol sa kasal ni Tongtong, dapat kong isipin ang ibang kandidato.
Narito na ang atas ng soberanong Panginoon. Kautusan ng soberanong Panginoon, simula ngayon. Si Wang Han ay itinalaga bilang bagong tagapangalaga ng lalawigan ng Ula. Impossible. Hindi ito maaring mangyari. Anong kaapatan mo para maging bagong tagapangalaga ng lalawigan ng Ulap? Ang posisyong ito ay ipinangako ng soberanong Panginoon sa aming angkan ng Wang. Ikaw na isang hamak na tao, wala kang karapatan dito. Ang aking maestro ay nagpagaling sa soberanong pangulo. Ay ipinagpalit ng aking maestro gamit ang utang na loob sa soberanong Panginoon. Nabulag ako. Kung mabuti ang trato namin sa kanila. Ang angkan ng Chu ay naging pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Ulap. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Lubos kong pinangarap na mapangasawa si Tongtong sa isang mayamang angkan. Ngunit ang pinakamababa sa paningin ko na si Wang Han. Sa isang iglap ay naging pinakamataas na angkan sa buong lalawigan ng Ulap. Lawang, hindi lang si Chao Han ang santo ng medisina. Ngunit naging bagong tagapangalaga pa ng lalawigan ng Ulap. Ang anak ko ay naging tunay na dragon na. Tumataas ang kanyang kalagayan. Hindi na siya muling apihin ng sinuman. Ako ay matanda na. At wala na ang dating lakas. Ang lalawigan ng Ulap ay ipagkakatiwala ko sa iyo, tagapangalaga Wang. Hindi ko bibigyan ng tiwala ng soberanong Panginoon at ni Ginoong Zhou. Matandang Chu. Paulit-ulit ay hinamak ng inyong angkan ng Chu ang aking pagkatao. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Xiao Han, aminin namin ang aming pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo kami. Iyukod ako sa iyo, Apo. Xiao Han, lahat ng ito ay kasalanan ng aming angkan ng Chu. Ngunit kahit paano, sa piling ng aming angkan ng Chu kalumaki. Iyukod din ako sa iyo, pamangkin. Sa pag-aalala sa dating pagkakaibigan. Paparusahan ko ang buong pamilya mo sa 10 taon. May reklamo ba? Wala. Sige, umalis na kayo. Noong pinlano ninyong patayin ang tatay ko, sinabi ko na. Sa huli, babayaran niyo ang lahat ng ito. Xiao Han. Apo kong minamahal. Noon, nalinlang lang ako ni Gi. Kaya nagawa ko ang kasalanang iyon. Wang Han. Nagsisisi ang tiyo mo sa ginawa sa tatay mo. Lalong-lalo na sa iyo. Magpapatira pa ang tiyo mo para humingi ng tawad. Wang Han. Tiyo. Nagpatira pa na ako. Humingi na ng tawad. Maawa ka naman. Patawarin mo na kami. Pinatay ninyo ang tatay ko. Hindi. Ang kakaibang sakit ni Tio Zhou ay kasalanan din ng pamilya Wang. Doble ang kasalanan niyo, hindi kayo karapat-dapat patawarin. Ano, ang kakaibang sakit ni dating tagapangalaga, Zhao ay gawa ng pamilya Wang. Pagtataksil sa isang mataas na opisyal ng militar, parusang kamatayan iyan. Wang Han, wala kaming kinalaman sa pagkakasakit ni tagapangalaga Zhao. Huwag mo kaming pagbintangan ng walang basehan. Walang kinalaman ang pamilya Wang sa bagay na iyon. Inamin na lahat ni Gi. Matigas pa rin ang ulo ng pamilya Wang. Wang Han, kahit ikaw na ang bagong tagapangalaga, hindi ka pwedeng magparatang ng basta-basta. Kailangan ng ebidensya. Anong ebidensya ang meron ka? Paano mo mapapatunayang kasangkot kami? Sa ilang kasinungalingan lang ni Gi? Noong tinulungan kayo ni Gi na patayin si Tio Zhao, nakarecord siya ng isang usapan niyong nagpaplano. Gusto niyong pakinggan? Nanay, sa pagkakataong ito, si Gi ang kikilos. Tiyak na hindi mabubuhay hanggang gabi ang matandang si Zhao Nanshan. Sa ngalan ng bagong tagapangalaga ng lalawigan ng Ulap, ipinahayag ko. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Wang ay idodonasyon. Ang mga miyembro ng pamilya Wang ay itatapon sa kanluran bilang mga kriminal. Umalis na kayo. Xiao Han. Dati, ako'y isang bulag at mangmang na matandang babae. Paulit-ulit kong pinaghiwalay kayo ni Tongtong. Ngayon, dito ako'y humihingi ng tawad sa'yo. Xiao Han, sana'y limutin mo na ang mga kamalian namin. Patawarin mo na ang aming pamilya, ang mga Zhong. Ang anak kong si Tongtong, ikaw lang ang papakasalan niya. Ano ang masasabi mo, Yan Ye, Zhong? Pamilya ko pa rin sila, ang nanay at lola ko. Patawarin mo na sila. Dahil kay Yan Ye, Zhong, matandang ginang. Hindi ko na pag-initan ang inyong pamilya.
Mula ngayon, si Engie, Zong ang magiging pinuno ng mga Zong. Matandang ginang, panahon na para magpahinga ka na. Mabuti, mabuti. Mula ngayon, si Tungtong na ang bahala sa lahat. Engie, Zong, ipinangako ko sa iyo noon. Na ang tagapangalaga ng lalawigan ng ulap mismo ang magdiriwang ng kasal natin. Naniniwala ka na ba ngayon? Envy, Zong pa rin ang tawag mo sa akin. Tungtong, papakasalan mo ba ako? Titiyakin kong maginhawa ang buhay mo at ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal ko. Ikaw ang magiging pinakamasayang nobya sa buong mundo.